Kabanata 1151 hanggang 1160. Kabanata 1151 ang pagpapataas ng Merito-do. Ang siyam na banal na monarko ay nagkalat sa paglipad ng sandaling matalo ang banal na sugo at tumakas, dahil sa takot. Hindi kayang tapatan ni Porter Birch ang lalaking iyon kahit sa isang galaw lang, at naputol ang mga binti ng banal na sugo. Nako, paano nangyaring may ganito kalakas na tao sa mundong ito? Siya pala ang mga alips na iyon. Pero sino nga ba talaga siya? Isang banal na nilalang na bumaba sa lupa. O isang uri ng halimaw. Nagsisisi na ngayon ang siyam na banal na monarko sa kanilang mga ginawa, kung alam lang nila na siya ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Porter Birch, hindi na sana sila nag-abalang tumulong. Dahil nakasaad na sa aklat ng langit na mamamatay si Porter Birch sa panahon ni Zin, noong una ay hindi nila inakala na siya ang mamamatay tao. Ngayon, malayo sa pagliligtas kay Porter Birch, sa halip ay nasaktan nila ang lalaking ito. Pinakawalan nilang siyam ang kanilang walang kapantay na divine skills at tumakas ng hiwalay. Gayunpaman, nang sa tingin nila ay nakatakas na sila ng sapat na kaya hindi na niya maabutin, biglang may dalawang kamay na nag-abot mula sa kawalan, na parang galing sa kawalan. Hindi maganda, sigaw ng Diyos ng Yin, dahil ang isa sa mga kamay ay malinaw na nakahawak sa kanya. Hindi maganda, sigaw din ng Diyos na Yang, habang ang kabilang kamay ay inaabot siya. Sa isang iglap, kapwa sila nagliyab para subukang iwasan ang pagkakahawak ng kamay ng kataas-taasang langit, gayunpaman, ang kasama ng nakabalot na kamay ay ang time pause technique. Tunay nga, ang kamay ng kataas-taasang langit ay may dalang time pause technique, kaya kahit gusto nilang tumakbo, lumaban, agad silang natulala at nalito. Pagkatapos, ang katawan ng Diyos na Yang ay agad na nalanta, samantalang ang pisikal na katawan ng Diyos na Yin ay direktang binawi ng kamay ng kataas-taasang langit ni Yusuf Zok. Kasabay ng isang, boom, isang pagsabog ng chi ang umalangaw-ngaw mula sa katawan ni Yusuf Zok, at pagkatapos ay muli siyang nakalusot. Matapos masipsap ang Young God, isang galaw lang ang ginawa niya mula sa 9th grade Immortal Emperor patungong 1st grade Emperor. Heto, lunukan mo siya. Mabagsik na isinugod ni Yusuf Zok ang telekinesis sa malalim na kaluluwa ng Diyos na Yin, pagkatapos nito ay tumalsik ang Diyos na Yin ng dugo mula sa lahat ng 7 butas, lumabo ang kanyang kamalayan, at pagkatapos ay itinapon na parang patay na aso kay Fatty, nakakatapos lang pumihil sa God fixation. Nang makita ang halos patay na bangkay ng isang Netherworld Divine Monarch na humahampas sa kanya, agad na ibinuka ni Fatty ang kanyang bibig at isinubo ang Yin God sa kanyang tiyan. Kasabay nito, labis siyang nasasabik, napunta siya sa ilalim ng mundo upang lamunin ang mga tao, habang mas marami siyang kinakain, mas lumalakas siya. Hindi niya kailanman inakala na makakalamon siya ng isang banal na monarko, mga nilalang na higit pa sa mga dakilang emperador. Ngunit ngayon, ang kanyang asawa ay nakabihag lamang ng isang buhay na divine monarch para sa kanyang pagpipista, kaya sa pagkakataong ito ay tunay na siyang yumabong at tunay na malapit ng mag-ebolusyon. Dahil kakalunok lang niya ng banal na paa, hindi pa niya ito natutunaw nang lumunin na rin niya ang pisikal na katawan ng banal na monarko. Dighay, bang, maraming pagsabog ang umalangaw-ngaw sa loob ng kanyang katawan at lumitaw ang mga pagdighay. Sa isang iglap, ang buong katawan niya ay naligo sa dugo, ito ang dugo ng ebolusyon pagkatapos ng isang pagsabog ng napakalaking enerhiya. Bahagyaring ipinikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, gamit ang telekinesis para maramdaman ang iba pang mga divine monarch matapos matuklasan na wala na ang iba sa larangang ito, na wala na ang kanilang mga bakas, walang ideya kung saan sila tumakas. Siyempre, hindi niya ipinagpatuloy ang mga ito sa halip ay naranasan niya ang pakiramdam ng pagkamit ng pagiging emperador ng mag-isa. Emperador, iyan ang kataas-taasang soberanya, ang tugatog ng kapangyarihan. Ang maging isang emperador ng Minsanan ay tinitiyak ang kawalang hanggan para sa lahat ng edad. At ngayon, sa wakas ay nakamit na niya ito. Ilang sandali pa, habang hindi pa lubusang natutunaw ni Fatty ang kanyang kinakain, natapos na niya ang kanyang pagmumuni-muni at kumuha ng isang singsing mula sa lupa. Pagkatapos, muling inabot ang kamay ng kataas-taasang langit, at kumuha ng isa pang singsing. Ang dalawang singsing na ito ay kay Porter Birch at sa Diyos na Yang ayon sa pagkakabanggit. Casual niya itong binuksan, at natuklasang may mga superb dark stones at maging superior immortal spirit stones sa loob.
Gayunpaman, maliban kung pagsasama-samahin ang libu-libong mga batong ito, hindi ito sisipat para muling paganahin ang kanyang mga blood beads. Tinipon niya ang 12-dosenang magagandang bato mula sa dalawa, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang pansin sa iba pang mga kayamanan. Sa loob ng kanilang mga singsing, ito ay halos isang kabangyaman, na naglalaman ng lahat ng uri ng pinakamahalagang likas na kayamanan. Tutal, bilang kataas-taasang banal na mga monarko, paano magiging hindi kahanga-hanga ang kanilang koleksyon? Anong klaseng bato yan? Ilang sandali pa, biglang napansin ni Yusuf Zok na maging ito man ay nasa singsing ni Porter Birch o singsing ng Diyos ng Yin, bawat isa ay naglalaman ng isang makulay na bato, na katulad ng amber ng tigre. Hindi naman talaga bato, dahil mas matigas pa ang mga ito kaysa sa Superior Immortal Spirit Stone o sa Superb Dark Stone. Pinakamahalaga, ang parehong bato ay naglabas ng isang uri ng pagbabago-bago ng isip, tila parang wishang power. Oo, iyon ay ang wishang power. Sherry Putre, biglang naalala ni Yusuf Zok. May nakita siyang tinatawag na mga labi ng Budismo sa sekular na mundo, at ang dalawang hindi regular at kasing laki ng itlog ng kalapati na batong ito ay tiyak na si Sherry Putre. Ang Sherry Putre, karaniwang natira mula sa mga katawan ng matataas na monghe sa Budismo pagkatapos ng kanilang kremasayon o mumipikasyon, tinatawag man ang mga ito na mga konkreto o mga kalsipikasyon. Gayunpaman, ang mga labi na ito ay tunay ngang mahimalang at iginagalang bilang mga sagradong kayamanan sa loob ng Budismo. Walang ganitong mga relikya ang mga karaniwang tao, tanging mga Buddhist cultivator lamang ang mayroon. Sherry Putre, kumilos ang banal na kamalayan ni Yusuf Zok, at biglang, isang makulay na Sherry Putre ang lumitaw sa kanyang kamay. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang makulay na Sherry Putre sa kanyang kamay, lahat ng kanyang mga blood beads ay biglang pumitik, kumikislap ng liwanag at naglabas ng puwersang humihila. Kasabay ng isang putok, bago pa niya maintindihan ang nangyayari, sumabog ang makulay na Sherry Putre sa kanyang kamay, at saka bumukas ang dalawang blood beads. Muntik nang tumalon palabas ng dibdib ni Yusuf Zok ang puso niya, dalawa ang bumukas, na umabot sa kabuuang 48 blood beads. Swoosh, 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 nagsimulang umulan sa dagat na asol at langit na may ulap, ngunit nakatanggap din siya ng isang impormasyon. Dalawa ang nabuksan, ang isa ay nagdala ng ulan, at ang isa naman ay nagdala ng balita ng banal na kapangyarihan. Nang inag sa tuwa si Yusuf Zok, matagal na niyang iniisip kung saan siya makakahanap ng kakaibang item para mabuksan ang mas maraming blood beads, at sa hindi inaasahan, gumana ang makulay na Sherry Putre na ito, at mayroon pa siyang isa na natitira. Kung magbubukas siya ng isa pa, magiging 49 iyon, na magtatapos sa ikalawang yugto at magsisimula sa ikatlong yugto. Habang nagpa-practice si Fatty, tingnan natin kung ano itong bagong espesyal na kakayahang ito. Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, hinahanap ang ipinadalang impormasyon. Essence Do. Ang simula ng mensahe ay minarkahan ng mga salitang, Essence Do, at patuloy na nagbasa si Yusuf Zok ng may kuryosidad. Ito ang pangalawang upgrade ng Do of Merit. Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok habang binabasa ang impormasyon, wala na siyang kulang sa divine skills ngayon. Taglay niya ang dakilang teknik ng pagkalante at pagunlad, ang kamay ng kataas-taasang langit, at kaya niyang gamitin ang kapangyarihang langit. Hindi na siya matatalo, kaya wala siyang kulang sa opensa at pamamaraan. Bukod sa mga tungkulin ng Do of Merit, ang Essence Do ay may dalawang bagong kakayahan pagkatapos ng pag-upgrade. Una, ang Life Essence Copying. Pangalawa, ang Origin Territory. Pagkopya ng Life Essence. Huminga ng malalim si Yusuf Zok ng ilang beses dahil napakalinaw ng description ng pagkopya ng Life Essence, kaya nitong gamitin ang Essence Do para kopyahin ang sinumang nabubuhay na nilalang. Halimbawa, kung magpapatak siya ng isang patak ng Essence Do at pagkatapos ay isang patak ng sarili niyang Essence Blood, at pagkatapos ay pagsasamahin ang mga ito, maaari niyang kopyahin ang ibang bersyon ng kanyang sarili. Siyempre, hindi posible ang walang katapusang bilang ng mga kopya, isa lamang ang maaaring gawin sa isang pagkakataon, ngunit maaari siyang gumawa ng isa pang kopya kung sakaling mamatay ang nauna. Bukod dito, ang katawan ng kopya ay hindi mapipigilan ng anumang mga batas,
ibig sabihin ay maaari siyang lumikha ng isang Ruth Wilcox na maaaring umiral sa parehong mortal world at immortal realm, nang hindi naaapektuhan ng mga patakaran ng heavenly daw. Halimbawa, kung makakasalubong niya ang isang makapangyarihang kaaway, basta't makakakuha siya ng kahit isang patak ng sariwang dugo ng taong iyon, makakagawa siya ng kopya ng kaaway na iyon. Pagkatapos, maaari niyang palabanan ang kopya sa kaaway, dahil ang mga iniisip ng kopya tungkol sa buhay at kamatayan ay ganap niyang kokontrolan. At ang pangalawang kakayahan, ang origin territory, ay napakalakas din. Kung pagsasamahin niya ang Essence Do sa orihinal na asensya ng isang planeta, ang planetang iyon ang magiging origin territory niya. Mula noon, nasaan man siya, ramdam na niya ang lahat ng nangyayari sa planetang iyon. Ito ay pananakop at pagmamay-ari, sa pamamagitan ng paglalagay ng Essence Do sa esensyal na kaibuturan ng isang planeta, ang planetang iyon ay magiging kanya, isang walang hanggang nasasakupan. Nanginginig sa tuwa ang mga kamay ni Yusuf Zoc, Essence Do, pangongopya, at pananakop. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1152 Pag-akyat ni Fatty, hum, nang maramdaman ni Yusuf Zoc ang hamog ng Merito na patungo sa Essence Do, biglang nanginig ng malakas ang langit sa isang pagkabigla. Nagulat si Yusuf Zoc, inakala niyang may isang banal na sugo na bumaba muli mula sa banal na kaharian, kaya gamit ang isang teleportasyon ay lumipat siya sa tabi ni Fatty at tumangala sa langit. Gayunpaman, nang makita niyang ang mga vibrations na nagmumula sa kalangitan ay hindi mula sa isang bumukas na eroplano, ni mula sa isang black hole ng kawalan, kumunot ang noo niya at tumingin kay Fatty nang may pagkamangha. Ito ay isang kapigatian, ang kapigatian ni Fatty. Asawa, umalis ka agad sa lugar na ito, dumating na ang kapigatian ni Zur. Biglang iminulat ni Fatty ang kanyang mga mata at sinabi, "Anong uri ng kapigatian ito?" Nabahala si Yusuf Zoc, habang panay ang ipon ng maitim na ulap sa kalangitan, na parabang binabalot nito ang buong eroplano, na parabang nahuhulog ang langit. Tiyak na kapigatian ito ng Diyos. Sagot ni Fatty nang may mapait na ngiti. Asawa, pagkatapos ng kapighatyang ito, iiwan ka na ni Zur. Kung hindi ko matatalo ang kapigatian, iiwan ka rin ni Zur, ngunit ito ay magiging isang permanenteng pamamaalam. Napatawa ng mapait si Fatty, ngunit pagkatapos ay tumulo ang kanyang mga luha at sinabing, Asawa, ang panahong ginugol ko kasama ka ay ang pinakamaganda at pinakamasaya sa buhay ni Zur. Buhay man o kamatayan, siklo ng siklo, magpakailanman, hindi ko malilimutan. Hindi hinihiling ni Zur sa asawa na alalahanin si Zur, ang nais ko lang ay mamuhay ng mapayapa ang aking asawa, tatapak sa malawak na kalangitan, at marahil balang araw sa hinaharap, ay maaalala ang sakam na kumakain ng halimaw na kasing taba ng baboy. Asawa, ang dami kong gustong sabihin sa iyo, hindi sapat ang 3 araw at 3 gabi, pero ang kapigatian ni Zur ay dumarating na sa akin. Tumangala si Fatty sa langit, habang nangingilid ang mga luha, maaabot mo ang ikatlong layer ng reincarnation plane gamit ang plane teleportation array. Sa loob ng reinkarnasyon, mayroong 3 lihim na lugar, ang isa ay tinatawag na palasyo ng aklat sa langit, na matatagpuan sa katimugang kalangitan sa itaas ng gitna ng reinkarnasyon, ang aklat sa langit ay nasa loob ng palasyo ng aklat sa langit. May isa pang lihim na lugar na tinatawag na reincarnation path, sa hilagang direksyon, sa itaas din ng kawalan. Kapag nasa loob na, ito ang daan ng reinkarnasyon, at sa daang ito, naroon ang 3 bato ng buhay. Iyon lang ang kailangan, at ang panghuli, hinihiling din sa iyo ni Zur, batay sa pagmamahal ng ating pagsasama, kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay. Magsalita ka, papayag ako. Seryosong sabi ni Yusuf Zoc, habang si Fatty ay malapit ng harapin ang buhay at kamatayan. Kahit na mabuhay pa siya, aakyat pa rin siya sa kaharian ng langit, at kung mamatay man siya, hinding-hindi siya papasok sa siklo ng reinkarnasyon, at tuluyan ng mabuburel. Umalis ka sa lugar na ito, at huwag mo akong panuuring tatawirin ang kapigatian. Bakit? Kumunot ang noo ni Yusuf Zoc. Sa ngayon, kahit na napakapangit ko, at least tao pa rin ako. Gayunpaman, sa panahon ng aking kapigatian, maaaring lumitaw ang aking tunay na anyo, at hindi na ako magiging tao, kundi isang
Isang halimaw na lubhang nakapandidiring siguradong magsusuka ka sa isang sulyap lang. Ayaw ka ni Zur na nandito. Ayaw niyang makita mo si Zur bilang isang halimaw, at ang pag nandito ka ay makakagambala sa akin. Magdurugo rin ang puso ni Zur dahil gusto kong ipakita ang pinakamaganda kong sarili sa asawa ko, hindi ang marumi at pangit na panig. Pero wala akong pakialam. Nangako ka na sa akin. Naging seryoso ang ekspresyon ni Fatty. Isipin mo na lang na parang isang pakiusap, gusto mo ba akong mamatay sa ilalim ng ulap na ito ng kapigatian? Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Sige, pangako ko sa iyo, hindi kita papanoorin habang tumatawid sa kapigatian. Sige, salamat, asawa ko. Biglang ngumiti si Fatty, pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, nang makuha namin ang Dao Robe mula sa amo ng White Cloud Monastery, may ilang mga salita na tila nagbabawal sa amin na umakyat sa Heavenly Realm. Gayunpaman, ang kalooban ng langit na Dao ay hindi na mababago, kahit ayaw talagang umalis ni Zur, ako naman ang dapat. Kasabay nito, gusto rin ni Zur na makita ang Heavenly Realm na iyon para malaman kung bakit hindi ako makapunta roon. Kung aakyat si Zur, tiyak na tutulungan ko ang aking asawa na sakupin ang isang malawak na teritoryo, magtayo ng isang malaking tahanan, at magtitipon ng isang grupo ng magagandang asawa. Tawirin mo ang iyong kapigatian at putulin ang sentimentalidad. Inikat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Hajijek na hajijek, tumawa ng mahina si Fatty. Ang cute ni Zur no. Hindi mo na pinapansin ang hitsura mo, ang cute-cute mo, yan ang totoo, nagkibit balikat si Yusuf Zok. Nandito na ang kapigatian. Hum, squeak. Para bang isang hilhingan ang umiikot at kumukusko sa kalangitan, at pagkatapos ay isang nagliliwanag na liwanag ang lumitaw, na nag-transform sa kidlat, at tumatama kay Fatty. Asawa, umalis ka na. Kung tayo man ay nakatadhana, magkikita tayong muli sa buhay na ito. Kung hindi, ang kaligtasan mo ang magiging kaligayahan ni Zur. Swoosh! Sumugod si Fatty papunta sa tribulation, at pagkatapos ay isang pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Pumikit si Yusuf Zok, sumulyap kay Fatty, at saka diretsong sumugod sa plane teleportation array. Sumiklab ang liwanag ng teleportation formation, at nakapasok na siya sa cycle plane. Kung si Fatty naman, matapos siyang tamaan ng unang kidlat, naliligo na siya sa dugo. Ito ang kapigatian ng Diyos. Ang kataas-taasang kapigatian ng Diyos, bawat isa ay may kakayahang lipulin ang lahat ng nilalang. Natiis ni Fatty ang laban na ito ng tribulation, ngunit siya ay nasugatan. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng asim, sa kaibuturan niya'y hinihiling na sanay na natili sa tabi niya si Yusuf Zok, ngunit natatakot din siyang makita siya nito sa kanyang huling kalagayan. Isang magkasalungat na estado ng pag-iisip. Kalimutan mo na yan. Balang araw ay mapupunta ka sa Diyos, at roon maghihintay sa iyo si Zur, Etengel. Galit na ungol niya. Nang biglang pumutok ang dila niya, nilunok niya ng buo ang pangalawang kidlat. Gayunpaman, mayroong 9 na bolts ng Divine Tribulation sa kabuuan, at ito ay pangalawa lamang, at ang bawat sunod-sunod na pagsalakay ay lalong lumalakas. Kung hindi, ang mga dakilang emperador ng Immortal Realm ay hindi matatakot ng ganito sa Divine Tribulation. Ang dahilan kung bakit kayang maakit ni Fatty ang Divine Tribulation ay una, dahil nabasa siya ng lilang ulan ni Yusuf Zok, at pangalawa, dahil nilamon niya ang mga spirit practitioner, maging ang Nether Emperor, isang Dao Lord, at ang mga binti ng isang Divine Envoy. Kaya sa sandaling ito, siya ay itinuturing na isang ganap na ganap. Kapag ang isang matako na halimaw ay umabot sa hustong gulang, haharapin nito ang banal na kapigatian. Siyempre, naging makapangyarihan din siya. Nang lumunin niya ang Dao Lord, ang lakas nito ay naging kapantay ng sa kanya. Masasabing anuman ang kanyang kainin, siya ay nagiging. Kung kakainin niya ang isang banal na nilalang, siya ay magiging banal. Ito ang walang katapusang gutom ng matako na halimaw, isang gutom na hindi kailanman mapupunan. At ngayon, dala niya ang 2/2 ng mga binti ng banal na sugo, kaya itinuturing din siyang isang demigod, kahit papaano ay may taglay siyang banal na kapangyarihan sa loob niya. Sa ikatlong kidlat na tumama, nakatiis siya ng hindi nagbabago. Pagkatapos ay dumating ang pang-4, pang-5, at pang-6 na mga bolt.
Hindi siya nagbagong anyo, sa halip ay nilabanan niya ang Divine Tribulation gamit ang innate divine ability ng kanyang katawan. Ngunit nang bumagsak ang ikapitong pagkislap ng kapigatian, na naging kulay lila nang tumama sa kanya, sa wakas ay napasigaw siya ng malakas. Tumalsik ang dugo sa kawalan habang agad na nagwawasak ang kanyang katawan. Boom! Dahil doon, sa wakas ay nagbago na rin siya. Ang tinaguriang matako na halimaw ay kamukha ng isang higanteng insekto, mas partikular na parang uod sa inidoro, natatakpan pa ng malagkit na likido na walang tigil sa pagtulo. Tunay ngang nakakasuklam ang itsura niya ng sandaling iyon, talagang nakakadiri. Habang tumutulo ang malagkit na likido, nakakasuka ito na halos may suka, at ang kanyang ulo ay kakaiba rin ang hugis na may dalawang antena. Pagkatapos magbagong anyo, ligtas niyang natawid ang ikapitong pag-atake ng kapigatian. Nang bumaba ang ikawalong kaladkad, nagbuga pa siya ng berdeng likido mula sa kanyang bibig. Sumirit ang berdeng likidong ito nang salubungin nito ang kidlat, at naglabas ng isang nakapangangilabot na amoy na may halong lason. Paglapag nito, agad na naging abo ang lupa, at ang amoy ay kumalat ng libu-libong milya. Tinawid niya ang ikawalong kaladkarin, at kakaiba, ang huling kaladkarin ng kapigatian ay hangina, ngunit naglalaman ito ng isang itim na liwanag na tumagos sa ulo ni Fatty, at pagkatapos ay tumigil ang kawalan. Lumipas ang 3 mahahabang minuto, at biglang sumabog ng malakas ang ibabang bahagi ng malauod na katawan ni Fatty, na nagpakita ng dalawang malinis, makinis, balingkinitan, at pinong mga binti na parang jade. Sa katunayan, sa sandaling iyon, nang biglang bumukas ang ikalawang kalahati ng kanyang katawan na parang uod, tumubo ang isang pares ng kanyang mga binti. Kaya lang, hindi na sila ang makakapal at malabal din na mga binti, kundi naging maputi at balingkinitang mga paa at kamay ng isang batang babae. Siyempre, ang itaas na bahagi ng katawan niya ay uod pa rin. Lumitaw ang mga nagliliwanag na kulay sa kalangitan, na umaabot sa buong ghostly plane. Siyempre, hindi lang sa multo, sa reinkarnasyon, sa mundo ng mga mortal, at maging sa 4 na domain ng immortal, demonyo, halimaw, at Buddha, isang makukulay na guhit ang pumuno sa kalangitan. Ito ang tanda ng pag-akyat ng isang tao sa pagka-Diyos, isang mahimalang pangitain ng makalangit na daw. Swoosh! Ang nakakatakot na kalahating insekto at kalahating dalagang katawan ni Fatty ay sumisid sa gabay na itim na butas ng kawalan at agad na naglaho. Samantala, si Yusuf Zok, na dumating sakay ng cycle plane, ay nakatingala rin sa langit, gulat na gulat. Alam niyang nagtagumpay si Fatty. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1153 Landas ng Reinkarnasyon, bato ng 3 buhay. Ang malaking labanan sa multo ay hindi nakaapekto sa normal na kaayusan ng mundo ng mga multo, dahil ang 9 na dakilang emperador na itinaboy ay hindi kailanman gumawa ng anumang trabaho. Ang mga patakaran at kaayusan ng The Netherworld ay pinanatili ng mga itinalagang opisyal. Hindi alam ni Yusuf Zok kung ano ang reincarnation path, ni hindi niya maintindihan kung bakit ito isa sa 3 sikretong lugar sa reincarnation space. Anuman ang mga sikreto na taglay ng reincarnation path, kinailangan niyang makuha ang Stone of Three Leaves. Sa katunayan, natatakot din siya na mas maraming eksperto mula sa Heavenly Realm ang bababa sa Lower Realm, kaya kinailangan niyang kumilos ng mabilis at kunin muna ang Stone of Three Leaves. Sa hilaga ng reinkarnasyon na espasyo, mayroon ngang isang pasilyo, isang lagusan ng liwanag, na sa labas nito ay may hagdan ng pababa, na umaabot hanggang sa tuktok ng isang mataas na bundok. Paglapag ni Yusuf Zok sa bundok, isang nagliliwanag na liwanag ang kumislap sa di kalayuan, pagkatapos ay 3 tao rin ang lumapag sa tuktok at sumulyap sa kanya. Niyanig ng kanyang mga pakikipaglaban sa 10 dakilang emperador at sa banal na sugo ang mundo ng mga ilalim, at alam ito ng lahat, ngunit iilan lamang ang aktwal na nakakita sa kanya. Dahil dito, hindi na malayan ng 3 bagong dating na ang kakaibang taong ito na kanilang pinagmamasdan ay ang pumatay sa 3 dakilang emperador, nagpal-ayas sa isang banal na sugo, at tinakot ang ibang mga emperador upang magtago. Siyempre, sa panahong ito ay kalmado na rin si Yusuf Zok dahil isa na siyang dakilang emperador at, dahil sumama siya sa iba tulad ng Impermanence Emperor, ang kanyang katawan ay nababalot ng itim na enerhiyang nether. Maliban sa mga totoong eksperto, walang makakapagsabi ng tunay niyang katayuan bilang immortal.
Ang tatlong tao, dalawang babae at isang lalaki, ay tumingin kay Yusuf Zok ng ilang beses, tumanggo sa isa't isa, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Hindi sila masyadong pinansin ni Yusuf Zok at nagsimula na ring umakyat sa hagdan. Gayunpaman, nang sandaling makatapak siya sa hagdanan, naramdaman niya ang matinding pagtaas ng grabidad sa paligid niya, isang gravity staircase, na hindi niya batid, na naging sanhi ng pagbaluktot ng kanyang mga tuhod, na halos nagpaluhod sa kanya. Biglang napangisi ang dalawang babae at ang lalaking nauna sa kanya, isa lang akong hamak na first grade Nether Emperor, mukhang mabait pero walang kwenta. Tama, lahat sila ay grade 2. Baitang dalawa, baitang dalawa. Matagal nang lampas si Yusuf Zok sa yugto ng pagiging mapagkompetensya. Hindi siya nagalit o naabala ng mga pangungutya ng ilang walang kwentang karakter, tumawa lang sila ng ilang beses, para hindi ka masaktan. Si Yusuf, nakilala sa kanyang walang awa at walang awang pagpatay at kawalan ng pagkatao, ay tiyak na hindi kayang pumatay ng isang tao dahil lang sa pinagtatawanan siya, hindi ba? Kaya naman, matagal nang nagbago ang kanyang pag-iisip, naging tahimik, banayad na parang simoy ng hangin at magaan na parang ulap. Ang pangalawang hagdan ay may 10 beses na mas mabigat kaysa sa una, bagamat ang tatlong grade 2 Nether Emperors sa unahan ay mabilis na sumulong. Pagkatapos ay lumapit si Yusuf Zok sa ikatlong hagdan, na may 10 beses na mas mabigat na grabidad kaysa sa pangalawa. Malabo niyang naintindihan ang nangyayari, kaya huminga siya ng malalim, mabilis na inayos ang kanyang pag-iisip, at nagsimulang tumakbo pataas. Tunay nga, ang hagdanan ay may 79 na baitang, bawat isa ay medyo malalaki. Pag-aaksaya lang ng oras ang pagkuha sa mga ito isa-isa, hindi niya maaaring payagan ang anumang aberya ngayon, walang makakapidyo sa kanya sa pagkuha ng bato ng tatlong buhay. Whoosh! Nagsimula siyang tumakbo na parang hangin, agad na naabutan ang tatlong nauna. Nang makita ng tatlo ang isang figure na sumulpot sa harap mismo ng kanilang mga mata, lahat sila ay natigilan, sa sumunod na segundo, napanganga sila dahil, sa isang kisap mata, ang lalaki ay nakaakyat na sa ilang baitang at narating ang gitna sa isa pang kisap mata. Sa isang iglap, nakapasok na ang lalaki sa light portal ng reincarnation path. May nakikita ba tayo? Gulat na tanong ng tatlo, paano siya naging ganito kabilis? Paano naging ganito kabilis ang isang tao? Hindi kaya siya naaapektuhan ng grabidad. Alam mo, habang mas malayo ang lugar, ang grabidad ay tumataas ng husto, hanggang bilyon-bilyong beses. Sino ang lalaking iyon? Hindi ko alam, hindi ko pa siya nakikita noon. Maaari kayang ang taong iyon. Imposible, narinig kong ang taong iyon ay may antas ng cultivation ng isang immortal venerate, pero ang nakita natin ay malinaw na isang first-grade emperor na may kapangyarihan ng netherworld sa paligid niya. Kung gayon sino siya? Hindi ko alam, pero bilisan na natin at magpatuloy na tayo. Isa pa, dahil kinutya natin siya kanina, kailangan natin siyang humingi ng tawad kung sakaling makasalubong natin siya ulit mamaya. Sabi ng lalaki. Bakit tayo dapat humingi ng tawad? Grade 1 pa lang siya. Kahit hindi siya naharangan ng gravity, hindi mo naman kailangang humingi ng tawad sa kanya, di ba? Sabi ng isa sa mga babae. Tama, huwag nating kalimutan kung sino tayo. Tayo, humingi ng tawad sa ibang tao. Malamig na singgal ng pangalawang babae. Sino sila? Mga inapo ng dakilang Panginoong daw, bagamat hindi niya direktang mga anak, sila ay kanyang mga apo, kaya direktang kamag-anak. Hindi alam ni Yusuf Zok ang isinumpang katayuan ng mga menor de edad na figurang ito dahil nakapasok na siya sa maalamat na landas ng reinkarnasyon. Ang landas ng reinkarnasyon, angkop na ipinangalan dahil sa kaugnayan nito sa reinkarnasyon. Pagpasok ni Yusuf, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malawak na bulwagan na may isang still na nakatayo sa gitna, na may mga titik na nakaukit. Binasa ito ng mabuti ni Yusuf at, nang matapos, naunawaan niya ang layunin sa likod ng pag-iral ng landas ng reinkarnasyon. Ito ay isang lugar para sa paglilinang, hindi isang lugar kung saan maaaring muling magkatawang tao ang isang tao. Ang landas ng reinkarnasyon ay may 3 sipi, na tinatawag ding 3 mundong landas ng reinkarnasyon. Ang 3 mundong ito ay hindi tumutukoy sa iyong nakaraang 3 buhay dahil ang bawat landas ay may dalang matinding kawalan ng katiyakan. Sa pagpasok sa isa,
Maaari kang pumasok sa siklo ng iyong nakaraang buhay, makita kung ano ang iyong nakaraang buhay, at pagkatapos ay maranasan ang mga sama ng loob, pag-ibig, at ang mga siklo ng buhay at kamatayan ng buhay na iyon. Anumang mga kaalamang nakuha mo roon, maaari mo itong gamitin upang mapaunlad ang iyong antas ng cultivation, tulad ng ginawa ng maraming monghe mula sa Netherworld. Siyempre, maaari ka ring pumasok sa siklo ng iyong huling 10, huling 100, o maging sa kasalukuyang buhay na ito, kung saan sa siklong ito ay mapapanood mo ang mga eksena mula sa iyong nakaraang buhay, kabilang ang maraming bagay na hindi mo alam, mga pagkakataong napalampas, at hindi nakuhang pag-ibig at buhay, lahat ay isiniwalat sa iyo upang matukoy mo ang iyong sariling mga kapintasan. Kaya naman, ang bato ng tatlong buhay ay lubos na hindi tiyak. Ang dahilan ng tatlong landas ay kung tatahakin mo ang lahat ng tatlo, possible, na makita mo ang iyong susunod na buhay, o kung ano ang maaaring maging hitsura ng iyong kinabukasan. Siyempre, possible lang yan. Kahit na matapos mong tahakin ang lahat ng tatlong landas, maaaring hindi mo makita ang iyong kinabukasan kundi ang mga siklo ng iyong nakaraang tatlong buhay. Marami ang pumupunta rito upang galugarin ang lahat ng tatlong landas sa pag-asang masulyapan ang kanilang kinabukasan. Ang pagkakaroon ng landas ng reinkarnasyon ay dahil sa bato ng tatlong buhay. Ang mundong ilalim ay mayroong tatlong ganoong bato, bawat isa ay matatagpuan sa loob ng tatlong landas na ito. Hindi tinukoy sa steel kung gaano kalaki ang bato ng tatlong buhay, at nakalimutan ni Yusef na tanungin si Fatty kung gaano kalaki ang isang piraso na kailangan para maibalik ang mga alaala ng isang tao. Kung isang piraso lang na kasing laki ng kuko ang kailangan, makakaputol lang siya ng ilang maliliit na piraso, hindi na kailangang ilipat ang buong bato mula sa reinkarnasyon. Whoosh! Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, biglang may lumabas na lalaki mula sa reincarnation path sa likod ng steel, nakasuot ng puting nyebe na damit, napakagwapo at napakakisig. Nang makita si Yusef, bahagyang ikinuyong ng lalaki ang kanyang mga kamao at sinabing, "Kapwa Taoista, ang lugar na ito ay lubhang misteryoso, at ang aking mga benepisyo sa pagbelang nito ay hindi mababaw." Oh, pinagsalikop din ni Yusef ang kanyang mga kamao bilang tugon at nag-isip sandali bago nagtanong, gaano kalaki ang mga stones of 3 leaves sa loob? Gaano kalaki? Nagulat ang lalaki. Pagkatapos ay napahadjijek, kasing laki lang ng estelang ito. Para makita ang iyong nakaraan at hinaharap na buhay, kailangan mo silang lagyan ng dugo ng asensya. Maaari bang hatiin ang bato ng tatlong buhay? Kung mahahati ito sa ilang piraso, gumagana pa rin ba ito? Patuloy ni Yusef. Nang marinig ito, napataas ang kilay ng lalaki, saang pamilya ka ba nang galing ng Nether Emperor para magsalita ng ganyang kalokohan? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1154 na pagsamsam sa bato ng tatlong buhay, sino ang emperador ng Nether na iyong pinaglilingkuran? Paano ka nang ahas na magsalita ng ganyang kalokohan? Nang marinig ang mga salita ni Yusef Zok, ang dating palakaibigan at nakangiting mukha ng lalaki ay agad na namutla, at tinanong niya si Yusef Zok kung aling Nether Emperor ang pinaglilingkuran niya. Malinaw na may mataas na katayuan at posisyon ang individual na ito. Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang, nakangiting paghingi ng tawad ni Yusef Zok. Kapwa Taoista, papasok na ako. Hindi na siya nakipag-usap ng kaunti sa lalaki kundi nilagpasan na lang niya ito at diretsyong pumasok sa reinkarnasyon. Kumunot ang noo ng lalaki, tila hindi mapakali, at saka sumunod din siya. Pagpasok pa lang nina Yusef Zok at ng lalaki, ang dalawang babae at isang lalaki na dating nasa bulwagan ay pumasok na rin sa bulwagan at direktang pumasok sa parehong landas ng reinkarnasyon na pinasok lang ni Yusef Zok. Samantala, si Yusef Zok, na unang pumasok sa landas ng reinkarnasyon, ay nakakita ng tinatawag na bato ng tatlong buhay. Sa katotohanan, isa itong pabilog na yungib na walang ibang laman maliban sa isang malastil na bato ng tatlong buhay. Ang bato ng tatlong buhay ay isang steel, kulay na parang puting jade ng mga Han, isang kulay na parang gatas na puti, at naglalabas ng mahinang halo. Nang maabot ito ng telekinesis, para itong batong pumapasok sa tubig, na may kakayahang maglabas ng tunog na pop. Gayunpaman, nang biglang pumasok ang telekinesis dito, ang tanging nakikita lamang ng isa ay isang larangan ng kaguluhan.
Tanging ang Essence Blood lamang ang makakapag-activate ng kapangyarihan ng Stone of Three Leaves. Hindi pinansin ni Yusuf Zok ang gwapong lalaking sumunod sa kanya at sa halip ay umikot sa bato ng tatlong buhay. Ang bato ng tatlong buhay ay halos kasinlaki ng isang refrigerator na may tatlong pinto, na nakatayo ng patayo rito. Bukod sa kaaya-ayang kulay nito, wala nang ibang kakaiba rito. Sinubukan niya itong hawakan gamit ang kanyang kamay at natuklasan na ang bato ng tatlong buhay ay napakatigas at makinis. Pagkatapos ay umatras si Yusuf Zok, palihim na nakasimangot. Nagdadalawang isip siya kung puputulan niya ang isang piraso, magiging epektibo pa rin ba ang bato ng tatlong buhay. Kung hindi, kailangan niyang ilipat ang lahat ng tatlong Stones of Three Leaves mula sa Reincarnation Paths. Maya-maya lang, may kaguluhan sa likuran niya, at mas marami pang taong pumasok. Paglingon niya, nakita niyang ang tatlong pumasok ay ang parehong tatlo mula sa hagdanan kanina. Panginoong panaginip, nakita ng tatlo si Yusuf Zok, ngunit nakita rin nila ang gwapo at kahangahangang binata at tinawag itong Panginoong panaginip. Sandaling natigilan si Yusuf Zok. Naalala niya na nakapatay pala siya ng isang uri ng white dream. Bakit tinawag ding panaginip ang taong ito? Dumating ka sa tamang panahon. Kilala mo ba ang taong ito? Malamig na tanong ni Lord Dream. Hindi namin siya kilala, pero siya yung tumakbo papunta rito kanina. Nahihiyang sabi ng isa sa mga babae, ang mga mata niya ay naghahatid ng mensahe kay Lord Dream. Malinaw na si Lord Dream ay isang taong may kahalagahan, at gusto nila siyang makuha ang pabor. Anak, sabihin mo sa akin, kanino ka naglilingkod? Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Malamig na sabi ni Lord Dream. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si Yusuf Zok, pareho lang ng tanong dati. Magtatanong ulit ako, at kung hindi mo masagot, huwag mo akong sisihin o pag-initin. Tiningnan siya ni Yusuf Zok, magiging epektibo pa rin ba ang bato ng tatlong buhay kung ito ay mahati? Nataranta ang dalawang babae at ang lalaki, at biglang nagngingit-ngit sa galit si Lord Dream at sumugod, sumisigaw, gusto mo bang mamatay? Ang Stone of Three Leaves in the Reincarnation Path ay isa sa pinakamahalagang bagay sa Netherworld, na inilagay dito para sa paggamit ng mga susunod na henerasyon ng Netherworld. Sino ba naman sa mundo ang maglalakas loob na magsalita tungkol sa paghahati ng bato ng tatlong buhay? Para na rin iyong pagsuwi sa buong Netherworld. Kahit walang nagbantay sa lugar, sa loob ng hindi mabilang na mga iyan sa iba't ibang panahon, ang bato ng tatlong buhay ay hindi kailanman nawala dahil walang sino man ang nangahas na magnakaw o manira nito, dahil ito ay isang pambihirang kayamanan ng kanilang sariling kaharian. Sino ang kusang sisirain ito? Pero ngayon, naisip na talaga ng Grade 1 Nether Emperor na ito na hatiin ang Stone of Three Leaves, at nagtatanong kung magiging epektibo pa rin ba ito pagkatapos. Ano ito, kung hindi ang paghingi ng kamatayan? Kaya, sumalakay si Lord Dream. Isa rin siya sa mga nangungunang personalidad sa 9th rank Nether Emperors, at siya ay walang iba kundi ang anak ni Black Yan, si Lord Black Dream. Ang mundong ilalim ay palaging mayroong dualidad, na madalas na tinutukoy bilang magkapatid na itim at puting panaginip. Bagamat ang itim na panaginip na ito ay hindi mukhang kasing dilim ng kanyang ama, kahit na ang kanyang balat ay medyo maputi, siya ay tuso sa pagkilos, sa isang pagpalakpak ng kanyang kamay, ang buong espasyo ay agad na nanigas. Tumigil ang oras, itim na panaginip, ang diwa ng yin at lambot. Puting panaginip, ang diwa ng yang at katigasan. Ang dalawa ay magkasalungat, at bawat isa ay may malalaking kayamanan. Nilamon ng mga kristal na yelo ang katawan ni Yusuf Zok, at itinago ito sa loob, at pagkatapos ay marahas na tumama ang palad ni Dream sa noo ni Yusuf. Tumigil ang oras, malamig na sigaw ni Yusuf. Habang umiikot ang paghinto ng oras, ang mga kristal ng yelo na bumabalot sa kanya ay pumutok at nagpira-piraso, at kasabay nito, kasabay ng matinding pag-alog ng kanyang kaliwang kamay, isang kulay lila ang lumitaw mula sa kanyang palad, na mabilis na namuo at naging isang energy whip. Ang energy whip na ito ay isa na naman sa kanyang mga espesyal na kakayahan, ang gathering thoughts into soldiers, na hindi pa niya nagamit noon, ngunit hindi ibig sabihin noon ay hindi ito makapangyarihan. Sa pagtitipon ng mga kaisipan, gamit ang kapangyarihan ng Merito, ang pangunahing puwersa ay bumuo ng isang latigo. Sa isang swoosh,
hindi hamampas ang latigo kay Dream. Dahil na-activate na niya ang 48 blood beads at naabot ang katayuan bilang isang Great Emperor, nakita niya si Dream, isang top-tier 9th rank Nether Emperor, bilang isang langgam lamang. Hindi kailangan ng Killing Dream ang gathering thoughts to Sandals. Kaya, ang kanyang latigo ay pumulupot sa bato ng tatlong buhay. Boom! Marahas na nayanig ang lupa, nanginig ang kuweba, nanginig ang kawalan, at tila ba nayanig ang buong eroplano. Pagkatapos, binunot ni Yusuf ang bato ng tatlong buhay. Nang mabunot ang bato ng tatlong buhay, nagising si Dream, kasama ang tatlo pang iba. Hindi nila nasira ang time stop ni Yusuf, sa halip ay napakalakas ng pagyanig kaya nasira nito ang time stop, na nagbigay daan sa kanilang lahat na magkamalay. Gayunpaman, nang sandaling magkamalay sila, nasaksihan din nila si Yusuf na inihagis ang bato ng tatlong buhay sa dagat jade at asul na langit. Naghahanap kayo ng kamatayan. Biglang umatake muli si Dream, sabay hampas gamit ang mahabang latigo habang sumisigaw, "Kayong tatlo, dali, lumabas kayo at ipaalam sa aking ama na may nagnanakaw ng bato ng tatlong buhay." Oo, oo, oo. Natapos na ni Yusuf ang kanyang gawain sa pagkuha ng unang bato ng tatlong buhay at pinanood, nang may malamig na ngiti, ang paglapit sa kanya ng latigo ni Dream. Sa isang pagpihit at pagkuskus ng kanyang kamay, direktang hinawakan niya ang latigo at natuklasan ni Dream na kahit gaano pa niya pagsikapan, ang mahiwagang kayamanan ng kanyang buhay ay hindi tutugan sa kanyang mga utos. Inaamin kong mali ako na kinuha ko ang bato ng tatlong buhay, pero sisihin mo ang sarili mo sa hindi mo pagsasabi sa akin, sabi ni Yusuf, kung sinagot mo lang sana ang tanong ko kanina, baka hindi ko sana kinuha ang bato. Isa pa, maganda ang mood ko ngayon, hindi kita papatayin. At walang silbi ang pagtawag sa iyong ama, kahit ang 10 dakilang Panginoon ng daw ay luluhod at magmamakaawa sa akin. Sa isang pag-alog ng kanyang kamay, bang, pinalipad ng kabilang dulo si Dream, at pagkatapos ay casual na inihagis ni Yusuf ang latigo ni Dream sa lupa at naglaho sa isang iglap. Hindi niya pinatay si Dream dahil wala silang personal na sama ng loob, at ang ginagawa ni Dream ay para sa kapakanan ng ilalim ng mundo, itinataguyod ang katwiran, hindi kumikilos dahil sa kawalang ingat. Kaya, pinatawad niya siya. Siyempre, kung sakaling maglakas loob siyang atakihin muli si Yusuf, hindi masisisi si Yusuf sa pagiging walang awang-awa. Pumasok si Yusuf sa pangalawang landas ng reinkarnasyon, at nakakagulat na nakakita ng 6 o 7 tao na nakaupo sa paligid ng isang bato ng tatlong buhay habang namamagitin, posibleng pinagninilayan ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap na buhay. Hindi na sila ginaisang ni Yusuf bagkus ay ipinagpatuloy niya ang pag-indayog ng energy whip, at mabilis na ibinalot ang pangalawang Stone of Three Leaves. Ano? Sino ka? Naghahangad ng kamatayan, ang 6 o 7 individual, na nasa antas din ng emperador, ay agad na nagising at sumigaw ng malakas habang inilulunsad ang kanilang mga pag-atake. Tumigil ka! Matalim na utos ni Yusuf, pagkatapos ay naglaho ang kanyang katawan, at lumipat sa susunod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1155 pagdating sa palasyo ng aklat sa langit ang tatlong bato ng tatlong buhay ay sapilitang ninakaw ni Yusuf Zok, na pagkatapos ay tumakas. Hindi na muling sinubukang pigilan ng Diyos na Yin si Yusuf Zok, at ang iba pang mga emperador ng Nether na nagsasanay sa loob ay labis na natakot kaya't nagsilaot sila sa mga hindi kilalang lugar. Gayunpaman, ang balita ng pagnanakaw ng bato ng tatlong buhay ay agad na kumalat sa buong mundo ng mga walang hanggan, dahil ang bagay na ito ay napakahalaga. 3 lang ang ganoong mga bato sa The Netherworld, tapos ngayon may kumuha na sa kanilang lahat. Paano nila titingnan ang kanilang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na buhay ngayon? Paano sila makapagpapatuloy sa paglilinang? Kaya naman, marami ang nagtangkang kontakan ang 10 monarko, ngunit 3 sa kanila ang napatay, at ang kinaroroonan ng natitirang 7 ay hindi alam. Iniwan din ng Diyos na Yin ang landas ng reinkarnasyon at dinagtagal ay nabalitaan ang tungkol sa epikong labanan na naganap hindi pa natatagalan. Si Porter Birch, monarko ng Yin, monarko ng Yang, pawang napatay, ang banal na sugo, nabali ang mga binti at tumakas pabalik sa kaharian ng langit, ang aklat ng langit na magulo, at iba pa. Nang marinig ang mga ito,
Nakaramdam ng kilabot ang Diyos ng Yin. Kasabay nito, agad niyang kinontak ang kanyang ama, dahil hindi niya ito kapanipaniwala, paano namamatay ang isang monarko. Paanong magiging magulo ang aklat ng langit? Nabali ang mga binti ng banal na sugo. Sinong nilalang sa mundong ito ang makakatalo sa isang Diyos? Di nagtagal, pagkatapos niyang ipadala ang mensahe, sumagot nga ang kanyang ama, talaga bang ninakaw ang bato ng tatlong buhay? Hindi ba't nagkukultibar ka sa landas ng reinkarnasyon? Nakasalubong ko ang taong iyon, isang first-grade emperor, napakalakas, nakasuot ng damit na dawist. Siya yan, sigaw ng Nether Emperor mula sa kabilang dulo, lumayo ka sa kanya, huwag kang makipaglaban sa kanya, at maghanda ka ring maghintay sa utos mula sa Heavenly Realm, pagkatapos ay bababa sa Lower Realm, lahat tayo ay tatanggol sa Mortal World, ang pinagmulan ng mga Diyos, at higit sa lahat, isang malaking benepisyo mula sa Heavenly Realm ang maaaring magtalaga sa iyo sa antas ng Monarch. Ano? Huminga ng malalim si Yin God, tuwang-tuwa. Gayunpaman, mabilis siyang nagpadala ng isa pang mensahe, kumusta naman ang bato ng tatlong buhay? Ninakaw ang mga ito. Hindi nga natin mailigtas ang sarili nating buhay, paano naman ang bato ng tatlong buhay? Inaangkin ng Heavenly Realm na kaya nila ito, at ang pangunahin nating misyon ay ang pumunta sa Mortal Plane, magpagaling, at matapos makuha ang mga benepisyo mula sa Divine Realm, makapasok sa pinagmulan ng mga Diyos. Sige. Pagkatapos sumagot, itinago ng Diyos ng Yin ang message jade disk at pagkatapos ay umuwi upang gawin ang kanyang huling paghahanda. Kuwait. Napakalawak ng eroplano ng Reincarnation Space at, sa kabila ng bilis ni Yusuf Zok, inabot pa rin siya ng 2 buong oras para maglakbay mula Hilaga patungong Timog. Pagdating sa dagat Timog, agad niyang nakita ang isang higanteng palasyo na nakalutang sa kawalan. Ito ay isa na namang lihim o sagradong lugar ng reinkarnasyon, ang palasyo ng aklat sa langit, kung saan matatagpuan ang aklat ng buhay at kamatayan. Inilagay ni Yusuf Zok ang 3 bato ng 3 buhay sa kailaliman ng dagat asol at langit na may ulap. Ayaw niyang gamitin ng mga mahal niya sa buhay ang mga bato para sa paglilinang dahil ayaw niyang makita nila ang kanilang mga nakaraang buhay. Kung makikita nila ang kanilang mga nakaraang buhay na may asawa at may mga anak sa iba, hindi ba iyon mag-iiwan ng psikolohikal na peklat? Kaya kahit na nakakatulong ang bato ng 3 buhay para sa paglilinang, nagpasya siyang huwag hayaang gamitin ito ni Newman. Siyempre, maliban kina Paisley Kirk at Mia. Ngayon, sa labas ng Palace of Heavenly Book, napakaraming tao, parang isang pagtitipon, marami sa mga nasa respect level at emperor level ang nakatayo sa hagdan sa labas ng palasyo, pinag-uusapan din ang mga pangyayaring naganap 2 oras na ang nakalipas sa hilagang reincarnation path. Nang lumapit si Yusuf Zok mula sa kawalan, noong una ay walang nakapansin sa kanya, ngunit habang papalapit siya, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Isang emperador ng unang baitang, na nakasuot ng damit na dawist, gaano siya kamukha ng umagaw ng bato ng 3 buhay. Mabilis na makipag-ugnayan sa mga taga-hilagang lugar, may nagsimulang makipag-ugnayan sa mga nakakita kay Yusuf Zok sa landas ng reinkarnasyon sa Hilaga, magtanong tungkol sa kanyang hitsura, at kumuha ng detalyadong paglalarawan. Hindi sila pinansin ni Yusuf Zok, ang palasyo ng aklat sa langit ang kanyang huling destinasyon sa The Neverworld sa paglalakbay na ito, pangunahin na upang hanapin si Ariel Higgins. Kung tungkol naman sa mga talaang may kaugnayan sa kanya o sa kanyang mga mahal sa buhay, pinili niyang huwag nang tingnan. Dahil ang makita ang aklat ng buhay at kamatayan ay tiyak na magpapasigla sa mga panloob na demonyo, ayaw niyang malaman kung kailan siya o ang kanyang mga mahal sa buhay ay mamamatay, ang makita ang mga ganitong bagay ay nagdudulot lamang ng pagkabalisa. Unti-unti, sinimulan niyang akyatin ang hagdan ng palasyo, na, tulad ng sa landas ng reinkarnasyon, ay mga grabidad na hakbang, lumulubog sa bawat hakbang, bawat isa ay may buhay o kamatayan. Walang pumihil sa kanya, walang nang-ahas na pigilan siya. Kahit ang mga nakaharang sa daan niya ay automatikong tumabi. Di nagtagal, dumating ang balita mula sa Hilaga kasama ang isang sabay-sabay na larawan, at nang makita ang larawan, marami ang pinagpawisan ng malamig. Siya ang pumatay sa 3 nilalang sa Antas Monarca, binali ang mga binti ng isang banal na sugo, at tinakat ang 7 pang nilalang sa Antas Monarca na nagtago ng walang nakakaalam kung saan, at ninakaw niya ang bato ng 3 buhay. Halimaw,
Isang napakalakas na halimaw. Maraming tao, nang makita ang kanyang larawan, ang aktwal na lumikas dahil sa takot sa kamatayan. Siyempre, ang ilan ay nagpakita ng galit, ngunit walang nang ahas na lumapit sa kanya, dahil hindi nila kayang galitin siya. Anong ginagawa niya rito? Maaari kayang gusto rin niyang kunin ang aklat ng langit. Hindi maaaring kunin ang aklat ng langit. Marahil ay narito siya para suriin ang sarili niyang mga talaan ng buhay at kamatayan. Maaari rin na sinusuri niya ang mga talaan ng buhay at pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Ano naman ang magagawa niya pagkatapos niyang makita iyon? Ang aklat ng buhay at kamatayan ay itinakda ng langit. Dapat ba tayong sumunod at tingnan kung ano ang mangyayari? Naglalakas loob ka bang pumunta? Hindi ako maglakas loob. Hindi ako maglakas loob. Umiling ang lahat, mga handgal lang ang mga ngahas. Gayunpaman, ikinalat din nila ang balita tungkol sa lalaking ito na lumilitaw sa palasyo ng aklat sa langit, at pagkatapos ay muling nagulo ang tatlong kaharian ng mundong ilalim. May mga taong nagsimulang magtipon dito, na nagsasabing naghahanap sila ng hustisya at babawiin ang bato ng tatlong buhay, at sinasabing matatalo nila siya sa napakaraming bilang. Kung hindi siya matatalo ng isang tao, hindi kaya ng 100, hindi kaya ng 1,000, paano pa kaya ang 10,000? 100,000, 1,000,000. Kaya, hanggat may pagkakaisa, magkakaroon ng lakas, ang pagkakaisa ay lakas pa rin, kung tutuusin. Ang ilalim ng mundo ay hindi nagkukulang ng masisipag na kabataan, ng mabubuting tao, ng mga santo, o ng mga hindi natatakot mamatay, para sa katarungan, para sa pagiging patas. Ano nga ba ang kamatayan sa kabuuang plano ng mga bagay-bagay? Sa makatuwid, bago pa man makarating si Yusuf Zok sa tuktok, nagsisipasok na ang mga tao, noong una ay 10-10, pagkatapos ay unti-unting daan-daan. Pagdating niya sa tuktok, libo-libo na ang nagtitipon sa hagdan. Dapat mong malaman, ilang minuto pa lang ang nakalipas, at ang mga ito ay ang mga malapit lamang, ang ghostly space, judgment space, reincarnation space at iba pa na wala pa. Kaya naman, maraming cultivators sa the netherworld ang nagalit. Kuwit, kasabay nito, sa loob ng isang espesyal na espasyo sa judgment space, lahat ng 7 monarch level beings ay natipon, at ang mga nangungunang 9th grade nether emperors ay patuloy na dumarating. Natagpuan na. Pagkatapos sumugod ang isa pang emperador ng ika-9 na baitang, sumigaw siya ng malakas. Ang taong ito ay tunay ngang mula sa immortal realm, na may kakaibang pinagmulan, ipinanganak sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, pagkatapos ay nilinang pataas, umakyat sa immortalidad, at pagkatapos ng ilang taon ay lumitaw sa unahan, naging isang immortal saint, at ginamit ang kapangyarihan ng isang immortal saint upang mangibabaw sa immortal realm. Minsan na niyang nalagpasan ang dragon restriction ng Heavenly Origin City gamit ang isang espada at matagumpay pang ang nakatakas sa ilalim ng pagkubkob ng ilang dosenang Immortal Emperor, at sa ilalim ng matinding mga suntok ni na Heavenly Origin at Leilani May. Ang taong ito ay nagngangalang Martin Hop, ang pangalang mortal ay Yusuf Zok. Mabilis na kontaken ang mga kasama natin sa palasyo ng Aklat ng Langit, hayaan silang maghanap sa Aklat ng Langit. Hanapin ang buhay nitong si Yusuf Zok para makita kung paano siya naitala sa Aklat ng Langit. Utos ng isang monarch level na nagmamadali. Kuwit. Pagkarating sa tuktok, lumingon si Yusuf Zok at nakita ang lahat na nakaunat ang kanilang mga leeg at nakatingin sa kanya, ang ilan ay nagmumura, ang ilan ay sumisigaw, ang ilan ay nagagalit, at iba pa. Sumulyap si Yusuf Zok sa mga taong nasa ibaba, pagkatapos ay lumingon at pumasok sa palasyo ng Aklat ng Langit, at malapit nang mabunyag ang kinaroroonan ni Ariel Higgins. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1156 na paghahanap sa daigdig. Pagpasok sa palasyo ng Aklat sa Langit, nakita rin ni Yusuf Zok ang malabong espasyo na nababalot ng hamog at agad na nakita ang steel na may nakasulat na, Aklat sa Langit. Isa kayang portal talaga ito. Labis na naguluhan si Yusuf Zok. Nasa loob ba ng steel na ito ang Aklat ng Langit o kailangan bang pumasok sa Aklat ng Langit para makita ang Aklat ng Buhay at Kamatayan? Hindi maintindihan ni Yusuf Zok, ngunit dahil mahusay at matapang siya, sumugod siya agad, kaya, humakbang siya pasulong. Habang nagpapatuloy sa maulap na espasyo, muli niyang nakita ang tatlong estele,
na kumakatawan sa langit, lupa, at sangkatauhan. Nasa loob ito ng aklat ng langit. Nang makita ang tatlong estele na ito, sa wakas ay nakumpirma ni Yusuf Zak na nakapasok na siya sa aklat ng langit. Para masuri ang aklat ng buhay at kamatayan, kailangan ngang pumasok ang isang tao sa aklat ng langit. Sulong. Pumasok siya sa steel ng humanity. Whoosh whoosh whoosh. Pagpasok pa lang niya, isang siksik na kumpol ng mga estuwaryo ang bumungad sa kanyang harapan, magkakatabi, marahil ay may kabuuang 10,000, bawat isa ay may iba't ibang inscription. Lansiyang Big World. Malaking mundo ng binhi ng apoy. Malaking mundo ng pinagmumulan ng tubig. Malaking mundo ng mga duwende. Sinaunang banal na mundo. Malaking mundo ni Yan Huang. Kaharian ng anak sa langit. Mundo ng mga emperador. Lahat ng bagay ay kaharian ng alikabok. Kuwit, kuwit. Sunod-sunod na malaking mundo ang nakaukit sa mga steel, bawat isa ay may kanya-kanyang pangalan, at bawat malaking mundo ay katumbas ng isang planeta. Mabilis na naghanap si Yusuf Zak, at pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang mga salita para sa pinagmulang malaking mundo. Kabilang ba ang daigdig sa pinagmulang malaking mundo? Naglakad si Yusuf Zak papunta sa steel ng pinagmulang malaking mundo at, pagkatapos ng ilang sandaling pag-aatubili, sumugod ito papasok ng hindi lumilingon. Swoosh! Pagpasok pa lang niya sa Origin Big World, nakita ni Yusuf Zak ang isang screen na lumitaw sa harap niya, na may mga pangalang kumikislap sa napakabilis na bilis. Nang makita ang mga pangalang dumaan, namutla ang mukha ni Yusuf Zak, at nangalay ang kanyang anit sa pamamanhid. Paano niya mahahanap ang taong hinahanap niya? Ang bawat malaking mundo ay tirahan ng hindi mabilang na mga tao, bilyon-bilyon. Isipin mo na lang, mula nang dumating ang sangkatauhan sa mundo, ilan na nga ba ang tao rito? Imposibleng kalkulahin, at ipinapakita sa screen na ito ang mga tao mula sa buong malaking mundo. Hindi yan matagpuan. Walang pagdadalawang isip, umatras si Yusuf Zak, nagmamadaling bumalik sa pinakamabilis niyang makakaya. Maya-maya, nilisan niya ang palasyo ng aklat ng langit at saka tumingin sa ibaba ng hagdan. Sa puntong ito, ang paanan ng hagdan ay nagtipon na ng humigit kumulang 35,000 tao, at marami pa ang sama-sama sa mga grupo ng 12-dosenang, daan-daan, o higit pa. At sa sandaling lumitaw siya, ang mga orihinal na maiingay na cultivator mula sa The Netherworld ay tuluyang natahimik. Itinoon ni Yusuf Zak ang kanyang matalim na tingin sa libu-libong tao at hindi nagtagal ay nagkatitigan sila ng isang taong naiinis. Ang karakter na ito ay isang dakilang emperador ng ika-9 na baitang, at kahit hindi isang kataas-taasang nilalang, mahahalata ng isa na siya ay isang taong pinahahalagahan ang buhay at takot sa kamatayan, kaya agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang maiwasan ang mga titig ni Yusuf Zak. Binalot siya ng takot. Ikaw pala. Kamay ng kataas-taasang langit. Whoosh! Mula sa kung saan, biglang lumitaw ang kamay ng kataas-taasang langit sa itaas ng ulo ng taong iyon. Sa isang kisap mata, bago pa man makapag-react ang sinuman, ang 9th grade Great Emperor ay dinakip at itinaboy palabas ng Palace of the Heavenly Book. Iligtas mo ang buhay ko, dakila, iligtas mo rin ang buhay ko, gaya ng inaasahan sa isang taong takot sa kamatayan, pumunta siya rito para lang sumama sa labanan. Paano niya inaasahang sasalakayin siya ng matandang demonyong ito? Bakit ako ang dapat mong hulihin sa halip na iba? Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Kinakalaban mo ang mundong ilalim. Sinusuway mo lang ang mga prinsipyo ng langit. Patayin mo siya. Patayin, patayin, patayin. Marahil ang mga kilos ni Yusuf Zak ay pumukaw sa maraming matatapang na magsasaka ng The Netherworld, at sa ilalim ng impluwensya ng ilan, lahat ay nakiisa sa koro na sumisigaw ng, patayin, patayin, patayin. Biglang sumanghal ng malamig si Yusuf Zak at saka tumalikod para bumalik sa palasyo ng aklat ng langit. Maaaring maingay ang labas, ngunit walang sino man ang talagang sumugod. Total, lahat naman ay takot sa kamatayan, lalo na ang mga matataas na antas na magsasaka, dahil mahirap ang paglilinang. Kung mamamatay sila, hindi ba't mawawalan ng saysay ang lahat ng iyon? Siyempre, maaaring hindi pa sila nakakaisip ng estratehiya, kaya ang kasalukuyang sitwasyon ay ang pagsigaw ng mga islogan at iwasan ang aktwal na alitan hanggat maaari. Ginoo, maawa po kayo, ang taong hawak ni Yusuf Zak ay namutla sa takot,
nanginginig ang buong katawan, dahil napagtanto niya na sa pagkakahawak ng lalaking ito, wala siyang lakas para lumaban ng malaya. Hindi kita papatayin, pero kailangan mong sabihin sa akin kung paano sumangguni sa aklat ng langit. Ah, sige, walang problema, alam ko kung paano, alam ko. Paulit-ulit na tumango ang lalaki. Matapos muling pagkonektahin ni Yusuf Zak ang ilang seksyon, nakarating siya sa harap ng screen ng Origin Star System at nagtanong, gusto kong hanapin ang isang kamag-anak ko, pero napakaraming pangalan dito, mabilis akong kumikislap. Paano ako dapat maghanap? Napakasimple lang, mabilis na tugon ng lalaki. Idiin mo ang daliri mo dyan, at magpo-pause ang screen. Pagkatapos ay i-slide ang iyong daliri at lilipat ito sa susunod na pahina. Kapag nasa pangalawang pahina na, hindi na ito kikislap, at lilito ang mga partikular na planeta. Pagkatapos, ay slide lang ang daliri mo para hanapin ang apelyido mo. Sige, susubukan ko. Hindi inaasahan ni Yusuf Zak na magiging ganito lang ito kasimple at mabilis na iniunat ang kanyang daliri para idiin ang aklat ng langit. Whoosh! Sa katunayan, sa sandaling dumampi ang daliri niya sa screen, huminto ang pagkislap. Dahan-daang idinilat ni Yusuf Zak ang kanyang daliri, at ang kumikislap na screen ay bumaliktad, na nagpapakita ng napakaraming nakabitin na mga planeta, na bawat isa ay may mga pangalan. Napakalapit, at ang biswal na epekto ay kahanga-hanga. Bahagyang naramdaman ni Yusuf Zak na para bang isa itong high-tech na computer o isang super tablet computer, kahit touchscreen pa. Walang tigil ang pagdudulas ng kanyang daliri, hinahanap ang isang planetang hugis daigdig o ang salitang, daigdig, at nagtanong din siya ng may kuryosidad, paano nabuo ang aklat na ito sa langit. Sino ang naglagay nito dito? Makalangit na daw. Tila medyo may kaalaman ang lalaki at mabilis na sumagot, ang pagkakabuo ng aklat ng langit ay nagsimula pa noong nilikha ang langit at lupa. Matapos mabuo ang tatlong kaharian, umiral ang buhay at kamatayan, at kasama ng mga ito, ang aklat sa langit. Hindi ito gawain ng mga mortal, kundi itinakda ng makalangit na daw. Ano nga ba talaga ang aklat ng langit? Iyan. Hindi ko alam, umiling ang lalaki. Wala rito. Habang nag-uusap sila, si Yusuf Zak ay nakapagbaliktad na ng isang beses at nakabalik na sa mga unang planeta, ngunit hindi niya nakita ang salitang Earth o nakakita ng anumang planeta na kahawig ng Earth. Siguro masyadong mabilis ang pagbabalik tanaw ko. Tara na ulit tayo. Nagpatuloy si Yusuf Zak sa paghahanap ng mas nakapokus sa pangalawang pagkakataon. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, hindi pa rin niya natagpuan ang daigdig. O sa halip, tila hindi kasama sa Origin Star System ang Earth. Imposible yan, dapat mapupuntahan ang daigdig sa loob ng Origin Star System. Tara na ulit, ayaw sumuko ni Yusuf Zak, nagpatuloy sa ikatlo, ikaapat na pagtatangka. Sa ikalimang pagtatangka, pinili niya ang ilang planetang halos kapareho ng daigdig, bagamat hindi ito pinangalan ng daigdig, ang pangalang daigdig ay ibinigay ng mga tagalupa, at marahil ay tinawag ito ng heavenly daw sa ibang paraan. Kaya, ipinagpatuloy niya ang pagbubukas ng ilang planetang ito. Hindi niya sinimulang hanapin ang pangalan ni Ariel Higgins, sa halip sa mga planetang ito, naghanap siya ng mga pangalang sa tingin niya ay madaling hanapin at tandaan. Halimbawa, si Emperador Qin Shi Huang, si Emperador Taizong ng Tang, at mga katulad nito. Tanging, matapos maghanap sa ilang planeta ng sunod-sunod, wala siyang nakitang mga sikat na pangalan, at napagtanto pa niya na ang mga apelyido sa mga planetang ito, pati na rin ang ilang petsa ng kapanganakan, ay hindi tumutugma sa daigdig. Hindi dito. Naging hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Yusuf Zak. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1157 Ariel Higgins. Ariel Higgins. Hindi. Ulit ni Yusuf Zak, nang masinsinan, paulit-ulit na binubuklat at hinahanap, ngunit hindi niya mahanap si Ariel Higgins, at hindi niya man lang mahanap ang daigdig. Hindi pa siya handang sumuko, kaya maingat siyang naghanap muli mula sa simula. Paulit-ulit siyang naghanap ng mahigit 100 beses, ngunit sa huli, hindi niya mahanap ang daigdig. At kung tungkol sa oras, isang buong araw na ang lumipas. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng screen, ipinikit din ang kanyang mga mata upang maingat na maalala,
Pagkatapos ay biglang iminulat ang kanyang mga mata, hinawakan ang Nether Emperor, at lumabas, Terra na. Muling pumasok siya sa liwanag na tabing ng World Steel, at muling nakita ang sunod-sunod na World Steel. Kung ang daigdig ay wala sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, malamang na nasa ibang mundo ito. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa The Netherworld, kinailangan niyang hanapin ang Earth, kinailangan niyang alamin kung ano ang nangyari kay Ariel Higgins. Siyempre, sa pagkakataong ito ay hindi nagmadaling maghanap si Yusuf Zok kundi lumingon sa Nether Emperor at casual na nagtanong, ano ang pangalan mo? Bilang tugon sa iyong tanong, ang pangalan ko ay Faith Miller. Tuloy-tuloy na tumango ang Nether Emperor. Faith Miller. Inikat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, napakakahangahangang pangalan nga. Faith Miller, kilala mo ba ng husto ang Mortal Kingdom? Medyo maayos, medyo maayos. Marami na akong napuntahang Mortal World, at gaya ng alam mo, ang ating Netherworld ay maraming labasan, bawat isa ay katumbas ng isang Mortal World, at higit sa lahat, ang ating Netherworld ang namamahala sa buhay at kamatayan sa Mortal World, kaya pamilyar ako rito. Alam mo ba ang tungkol sa ang pinagmulan ng mga Diyos? Gusto sanang sabihin ni Yusuf Zok na daigdig ngunit natatakot siyang hindi niya maintindihan, kaya sa halip ay binanggit niya ang pinagmulan ng mga Diyos dahil sinabi ng lahat na ang daigdig ay ang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos, kaya dapat ito ang pinagmulan ng mga Diyos kung gayon. Ah, oo, alam ko yan, alam ko. Ang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos ay isang kataas-taasang banal na lugar. Nabalitaan kong ginamit ni na Porter Birch, Black Yan Dao Jun, maging ni na Reincarnation Dao Jun, Lady Meng Po at iba pa ang reincarnation technique para makapasok sa mundo ng pinagmulan ng mga Diyos para sa cultivation. Dahil kung ang isang tao ay ipinanganak mula sa paglilinang sa pinagmulan ng mga Diyos, ang kanilang talento ay walang hanggan, ang kanilang mga nagawa ay pambihira, ngunit tiyak na palihim din silang pumasok sa siklo ng reinkarnasyon. Huwag mo silang pag-usapan. Labis na naantig si Yusuf Zok, kaya naman si Porter Birch talaga ang Porter Birch mula sa daigdig noon, at sadyang sinamantala nila ang mga yaman ng The Netherworld, ginamit ang mga bentahe ng The Netherworld, at dinaya ang kanilang daan patungo sa lupain ng pinagmulan ng mga Diyos. Saang mundo nagmula ang pinagmulan ng mga Diyos? Tulungan mo akong hanapin, turo ni Yusuf Zok sa isang sunod-sunod na World Steel sa screen. Wala ito rito, wala rito. Mariing umiling si Faith Miller, bagamat ang lupain ng pinagmulan ng mga Diyos ay bahagi rin ng Mortal Realm at kabilang dito, wala ito sa loob ng balangkas ng Mortal Worlds. Kung gayon, nasaan ang pinagmulan ng mga Diyos? Tanong ni Yusuf Zok, habang nanlalaki ang mga mata. Nasa loob ito ng Earth Steel. Kung gayon, Terra na, hindi na nakapaghintay si Yusuf Zok at hinayla na si Faith Miller, naiinis din sa sarili dahil hindi niya natanong si Faith Miller kanina. Kung mas maaga sana siyang nagtanong, malamang ay nahanap na niya ito ngayon. Di nagtagal, pumasok ang dalawa sa Earth Steel, at sa loob ay may 6 na iba pang steel, bawat isa ay may nakasulat na mga karakter para sa Immortal, Demon, Spirit, Buddha, Ancient, at Element. Ang Earth Realm ay mayroon talagang 6 na realm. Ano ang sinaunang mundo at ang mundo ng mga elemento? Tanong ni Yusuf Zok, na may pagkausyoso. Ito ay dalawang mahiwagang kaharian na naglaho na. Dahil nawala ang sinaunang mundo at ang mundo ng mga elemento, ang Heavenly Book Steel ay naging mahirap na ring marating, walang nakakaalam kung nasaan sila. Walang nakapunta roon, at walang nakakaalam tungkol sa kanila. Ngunit dahil nakatala ang mga ito sa aklat ng langit, tiyak na umiiral ang mga ito, hindi lang natin sila mahahanap, sagot ni Faith Miller. Sa ngayon, gusto ko lang mahanap ang pinagmulan ng mga Diyos. Hindi mo na kailangang pag-usapan ang iba pa. Ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay bilang pagwawalang bahala. Oo, 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 patuloy na tumango si Faith Miller, nasa Immortal Steel iyon. Ano, ang pinagmulan ng mga Diyos ay kabilang sa Immortal Realm. Nabigla si Yusuf Zok, paano nangyari iyon? Lumaki siyang mortal, kung tutuusin. Oo. Isa rin itong misteryong hindi pa nalulutas. Ang pinagmulan ng mga Diyos ay tunay ngang nasa loob ng Immortal Steel, ngunit kung bakit, marahil ang Heavenly daw lamang ang nakakaalam. Terra na, walang ibang inisip, pumasok na si Yusuf Zok. Pagpasok ni Yusuf Zok sa Immortal Steel,
Nalito siya, dahil sa loob nito, mayroong isang siksik na kumpol ng mga steel, isang mabilis na sulyap ay nagpapakita ng kahit ilang libo. Ang kaharian ng mga walang hanggan. Ang Immortal Realm talaga ay may napakaraming antas ng pag-iral. Hindi makapaniwalang sabi ni Yusuf Zok. 3,001, tumanggo si Faith Miller, 3,000 eroplano ng Immortal Realm, at isang pinagmulan ng mga Diyos. Teka, ang ibig mong sabihin ay mayroong 3,000 Immortal Realms. Nalilitong tanong ni Yusuf Zok. Oo, pero kahit may 3,000 Immortal Realms dito, isang steel lang ang maaaring pasukan at konsultahin. Hindi mapupuntahan ang iba pang 2,999 na kaharian. Nabalitaan kong may mga Immortal Realm na umiiral nga, pero sa hindi malamang dahilan, hindi natin sila mahanap o makonsulta. Gayunpaman, sinasabing ang mga immortal na aakyat mula sa mga kahariang iyon ay papasok din sa kaharian ng langit. Sabi ni Faith Miller. Hindi ka panipaniwala. Tunay na namangha si Yusuf Zok, namulat ang kanyang mga mata sa isang realidad na hindi niya kailanman inakala. Hindi lang iisa ang Immortal Realm, kundi 3,000 sa kabuuan. Hindi nagsisinungaling ang mga steel, at gayon din ang makalangit na daw. Ang ibang Immortal Realms at ang Netherworld dito ay walang koneksyon, ang tanging koneksyon lang ay ang Heavenly Realm. 3,001 steel, ang pinagmulan ng mga Diyos ang karagdagang steel. Nakita ni Yusuf Zok ang steel ng pinagmulan ng mga Diyos, na may dalawang karakter lamang, alaibangan ng mga Diyos. Ang karakter na iyon, alaibangan, ay nagpapahiwatig ng isang puntod. Ang pinagmulan ng mga Diyos ay siya ring libingan ng mga Diyos. Pumasok ka, dali-daling pumasok si Yusuf Zok sa steel ng libingan ng mga Diyos. Whoosh! Pagpasok niya sa steel ng libingan ng mga Diyos, isang tabing ng liwanag ang muling sumilay, at sunod-sunod na kumukurap ang mga pangalan. Itinuro ito ni Yusuf Zok, tumigil ang liwanag sa paggalaw, at sa isang marahang paghagod, lumitaw ang mga partikular na pangalan at inscription. Lupain ng kapanganakan at libing ng pinagmulan ng mga Diyos. Ang Diyos ng tubig, Diyos ng apoy, Diyos ng metal, Diyos ng kahoy, Diyos ng lupa, Wenwang, Huangdi. Isang mahabang listahan ng mga pangalan ang lumabas sa pahinang ito, bawat isa ay ipinakilala na may mga subtitle. Panginoon ko, huwag po sana ninyong basta-basta hawakan ang mga pangalang ito, hindi po pinahihintulutan ang paghawak sa mga pangalan ng mga Diyos na ito. Babala ni Faith Miller mula sa gilid. Bakit? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. May mga Diyos na namatay na, at hindi mahalaga kung banggitin pa ang kanilang mga pangalan, ngunit may mga Diyos na buhay pa rin. Kung hahawakan mo sila, mararamdaman nila iyon, at pagkatapos ay agad kanilang papatayin, paliwanag ni Faith Miller. May mga immortal na namatay sa ganitong paraan, at maging ang mga banal na sugo na bumaba sa lower realm upang mag-imbestiga ay naranasan din ang parehong kapalaran. Sa madaling salita, wala ni isa ang nakaligtas, kaya't huwag ninyong hawakan ang pahinang ito. Tumanggo si Yusuf Zok, wala siyang interes sa mga Diyos o espiritu. Binuklat niya ang isa pang pahina, at saka lumitaw ang mga hanay ng mga apelyido. Ang apelyido ni Ariel Higgins ay Craig, Ariel lang ang palayaw niya. Matagal na panahon ang ginugol ni Yusuf Zok kasama si Ariel, at pagkatapos ng kanilang matalik na sandali, napag-usapan nila ang nakaraan ng isa't isa, kaya alam niya ang tungkol sa pinagmulan nito. Natagpuan niya ang apelyidong Craig at, mabilis na binuklat-baklat, nakita ang isang pangalang paulit-ulit na nabanggit ng mahigit 300 beses. Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mahigit 300 tao ang may parehong pangalan ni Ariel. Binuklat ni Yusuf Zok ang huling entry, iyong nasa ibaba, at habang nakapikit, huminga siya ng malalim bago itinuro para buksan ito. Si Gia Craig, kilala rin bilang Ariel. Siya yan. Isang pagyanig ang dumaloy sa katawan ni Yusuf Zok, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagbabasa, isa-isang salita. Pareho ang petsa ng kapanganakan, pareho ang mga magulang, ang mga pangyayari sa buhay ay magkatulad, maging ang isang pagbubuntis ay naitala, ngunit ang ama ng bata ay isa lamang serye ng mga ellipses, gayon din ang solong lalaki sa buhay ni Ariel na naitala sa screen. Lumitaw ang mga linya ng pagkadismaya sa noo ni Yusuf Zok, siya ba mismo ay hindi isinama ng aklat ng langit. Sa wakas,
Nakita ni Yusuf Zok ang sanhi ng pagkamatay ni Ariel, ang oras ng kamatayan, at pagkatapos ay ang huling entry, na nagsasabing, sumasailalim sa reinkarnasyon, inilipat sa ilalim ng mundo sa loob ng 7 taon at pagkatapos ay muling nagkatawang tao sa immortal na kaharian ng silangang sagrado. Ang immortal realm ng East Sacred nga talaga ang tinirhan ni Yusuf Zok. Nagpatuloy sa pagbabasa si Yusuf Zok, muling nagkatawang tao sa immortal realm ng East Sacred. Nang makita ni Yusuf Zok ang mga huling salitang iyon, kasama na ang pangalan pagkatapos ng reinkarnasyon, nakanganga ang kanyang bibig, natigilan ang kanyang katawan, at muntik na siyang mabuga ng dugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1158 sa wakas ay nakauwi na nang makita ang pangalang iyon sa screen, sandaling hindi matanggap ni Yusuf Zok, pakiramdam niya ay masyadong hindi kapanipaniwala. Bakit ganito ang pagkakataon? Bakit? Pinaglalaroan ba siya ni Heavenly daw o tinutulungan lang siya? Walang ideya si Faith Miller kung ano ang nangyari at lalong hindi niya alam kung bakit paulit-ulit na nagbago ang kulay ng mukha ng matandang demonyo. Haha, biglang humagalpak ng malakas na tawa si Yusuf Zok, na ikinagulat ni Faith Miller ng labis kaya napatalon ito, nabaliw na ang matandang demonyo. Hindi mahalaga kung sino ka, sa wakas ay natagpuan na kita. Biglang nagkaroon ng epiphany si Yusuf Zok, isa itong regalo mula sa langit na daw. Tara na, dalhin mo ako sa pasukan ng pinagmulan ng mga Diyos. Gusto kong pumunta sa pinagmulan ng mga Diyos. Nang malaman ni Yusuf Zok ang lahat, hindi na siya nag-abalang tumingin at sa halip ay tumalikod na para umalis. Panginoon ko, hindi po ba ninyo titingnan ang sarili ninyong mga anak? Naglakas loob si Faith Miller na magtanong, dahil gusto niya talagang malaman kung ano ang kwento ng buhay ng lalaking ito. Tingnan mo ang sarili ko. Nakangising sabi ni Yusuf Zok, hindi na kailangan, lalo lang akong abala kung titingnan ko pa. Matalino ang aking Panginoon. Sinamantala ni Faith Miller ang pagkakataon para purihin siya. Tara na, mabilis na nilisan ng dalawa ang palasyo ng aklat ng langit, ngunit nang marating nila ang tuktok ng hagdan sa labas, nang inag ang anit ni Yusuf Zok. Sa abot ng iyong paningin, mayroong isang siksik na pulutong, nagkukumpulan na parang mga langgam, at ang mga ulo ay nakalutang-lutang. Ang dating 10,000 lamang ngayon ay tila daan-daang libo, umabot pa nga sa 1,000,000, na umaabot ng hindi mabilang na milya. Lalabas na siya, nang makita ng ilang daang libo hanggang 1,000,000 na mga tao si Yusuf Zok na papalabas kasama si Faith Miller, nagkaroon ng sandaling katahimikan, na sinundan ng bigla ang kaguluhan habang ang may ingay na mga boses ay naghalo sa isang hindi maintindihang ingay. Dapat ba muna tayong pumunta sa plane teleportation array? Humarap si Yusuf Zok para tanungin si Faith Miller. Oo. Mariing tumango si Faith Miller. Kung gayon, tara na. Umarte si Yusuf Zok na parang wala lang ang milyon-milyong tao, dahan-daang hinawakan si Faith Miller at naglakad palayo, napakabagal ng kanyang paglalakad na para bang siya ang nangunguna sa karamihan. Patayin. Bam! Ugong, kasunod ng sama-samang dagandong mula sa mahigit 1,000,000 tao, mahigit kalahati sa kanila ang sumugod patungo sa kalangitan, ang ilan ay nagpakawala ng mga flying sword, ang iba ay naghagis ng mga nakatagong armas, mas marami pang ginagamit na mga spell, at ilan ay naghagis ng mga thunderbolt beads, mga pag-atake ang bumuhos na parang delubyo kay Yusuf Zok. Tumigil. Sa isang titik ng kanyang daliri at isang mahinang sigaw, maging ito man ay mga flying swords at hidden weapons na paparating sa kanya o mga nether immortals na lumilipad, bigla silang natigilan sa ere. Yaong mga hindi lumipad sa ibaba ay hindi nanigas sa lamig, ngunit sa sandaling iyon, sila ay nakatayong takot, nakanganga ang kanilang mga bibig sa gulat. Daan-daang libong tao ang sinabihang huminto, at ginawa nga nila, tao ba talaga ang lalaking ito? Si Faith Miller, na hawak ni Yusuf Zok, ay umiikot ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Ang tanawin ay sadyang kahanga-hanga, daan-daang libong tao ang nakalutang sa ere. Gaano kaya kalakas ang lalaking ito? Walang pinatay si Yusuf Zok, hindi niya kayang pumatay ng daan-daang libo, kaya't tinapakan na lang niya ang ulo ng isang Nether Emperor. Gamit ang mahinang tapik ng kanyang sakong, tinahak niya ang ulo ng Nether Emperor. Sa bawat hakbang, isang ulo,
tumpak ang kanyang pagpuntirya, lahat ng Nether Emperor, at wala siyang pinatay na kahit sino. Pagkatapos ng halos 12 hakbang, nilisan niya ang lugar ng palasyo ng Aklat ng Langit, at sa isa pang hakbang, ang kanyang mga paa ay lumikha ng isang itim na butas at siya ay naglaho sa kawalan. Whoosh! Nang mawala na siya ay sakalang natauhan ang daan-daang libong nakatigil sa kawalan, at patuloy na sumisigaw ng labanan. Gayunpaman, wala na ang pakay, wala na rin ang matandang demonyong si Yusef. Saan siya nagpunta? Saan siya tumakbo? Ano ba ang nangyari? Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang nangyari? Ang mga nagsalita ay ang mga makapangyarihang Nether Emperor, ngunit ang mga nasa ibaba ay nawalan ng sasabihin. Nilampasan ka lang ng matandang demonyong yun tapos wala ka pa ring kaalam-alam, tapos naghahanap ka pa ng iba. Para patuloy na tapak-tapakan. Walang makakapidyo sa matandang Diablo, kahit isa sa The Netherworld. Hindi mo ba nakita na wala ni isa sa 7 Grandmaster o kahit sinong sikat na Nether Emperor ang nagpakita? Alam nilang mamamatay sila kung pupunta sila, kaya ano pa ang saysay? Hindi sila nagkulang ng pagnanais na pamunuan o patayin ang matandang Diablo, ngunit hindi nila siya kayang patayin, kaya matalino sila sa katotohanang iyon. Marahil ang mga Diyos lamang ng kaharian sa langit ang makakapidyo sa matandang Diablo. Pero sa ngayon, hindi pa nagpapakita ang mga Diyos ng Heavenly Realm, ni isang banal na sugo ay hindi pa naipapadala. Hindi alam kung ano ang ginagawa ng mga Diyos ng kaharian sa langit. Si Yusef Zoc, kasama si Faith Miller, ay umalis sa Reincarnation Space, pagkatapos ay sa Ghostly Space, at pumasok sa Judgment Space. Pinangunahan ni Faith Miller ang daan, patungong silangan. Maraming landas ng reinkarnasyon sa Judgment Space, bawat isa ay katumbas ng isang mortal na mundo. Ang mga hindi pa dumarating ang kanilang panahon at hindi dapat namatay ay bubuhayin muli at ibabalik. Siyempre, ang bawat reincarnation pathway ay katumbas ng isang escort pathway, at hindi sila matatagpuan sa parehong ruta. Ngayon ay patungo na tayo sa landas ng reinkarnasyon ng pinagmulan ng mga Diyos. Pagkatapos mong malagpasan ito, maaari ka nang makapasok sa eroplano ng pinagmulan ng mga Diyos. Salamat. Mayroon akong ilang napakagandang nether stones at iba pa para sa iyo. Casual na inihagis ni Yusef Zoc ang isang singsing, na pag-aari ni Porter Birch. Si Faith Miller, bagamat mahiyain at takot sa kamatayan, ay isang matalinong tao. Sino ang nagsabing mali ang maging takot? At least, humantong ito sa mahabang buhay at mas mahabang buhay. Salamat po, Panginoon ko, salamat po, labis na pasasalamat ni Faith Miller. Ilang sandali pa, nakarating ang dalawa sa isang madilim, kahit matangkad na pasilyo na may bahid ng pulang liwanag. Itinuro ni Faith at sinabing, narito na, sa dulo ay naroon ang mortal na kaharian at ang eroplano ng pinagmulan ng mga Diyos. Gayunpaman, maaaring hindi ito ang bituin na pinanggalingan mo. Bakit? Tanong ni Yusef na may pagtataka. Ang pinagmulan ng mga Diyos ay talagang isang mortal na mundo na may hindi mabilang na mga bituin, at ang pinagmulan ng mga Diyos ay ang gitnang bituin lamang. Siyempre, tanging ang bituin ng pinagmulan ng mga Diyos ang may buhay, ang ibang mga bituin ay wala. Nakuha ko, salamat, sana makita kang muli, at naway maging isang Diyos ka na sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Yusef, pagkatapos ay dumiretso sa landas ng reinkarnasyon. Pinunasan ni Faith ang pawis sa kanyang noo, nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay napaalis na ang matandang Diablo. Hindi, kailangan kong maghanap ng mapagtataguan, kung hindi ay tiyak na papatayin ako ng iba bilang isang traidor, bulong niya, at saka mabilis na tumakas si Faith. Sa loob ng landas ng reinkarnasyon, walang panganib, ngunit para iyon kay Yusef, para sa isang normal na menor de edad na nagsasanay ay magkakaroon ng panganib dahil ang landas ng reinkarnasyon ay hindi isang lugar na maaaring pasukin ng kahit sino, kung hindi ay magiging magulo ang mundo. Sumugod si Yusef, at sa kabutihang palad, hindi nagtagal ang landas ng reinkarnasyon, kasing tagal lang ng isang tasa ng tsaa ang pagtahak nito. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang pagsiklab ng matinding sikat ng araw, na nilalayong lipulin ang mga kaluluwang nether. Kung walang espesyal na paraan, marahil kahit isang nether immortal ay hindi makakatakas sa maningning na sikat ng araw na iyon. Humakbang si Yusef at habang nagbabago ang espasyo,
natagpuan niya ang kanyang sarili na tumilapon sa isang hindi kilalang mabituing kalangitan. Tunay nga, siya ay nasa gitna ng mga bituin, nakatitig sa hindi mabilang na mga bituin na kumikinang na may halo ng liwanag. Pumikit siya at agad na binalot ng kanyang telekinesis ang buong cosmos. Sa isang iglap, nakita niya ang daigdig, ang buwan, ang araw. Sa sandaling ito, nang makita ang daigdig, buwan, at araw, nakaramdam si Yusef ng pag-iyak. Pagkatapos ng libu-libong taon, sa wakas ay uuwi na rin siya. Ibinahagi rin niya ang masayang balitang ito sa lahat ng nasa Blue Sea at Cloud Sky. Pakawalan mo na kami, sigaw ng mga taong nanggaling sa mundo. Ang pag-uwi, ang pagbabalik sa kanilang tinubo ang lupain, sa lugar na nag-aruga sa kanila, napakagandang bagay nga ba iyon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1159 na ganito ang hitsura pagkalipas ng libo-libong taon, kung gayon, lumabas kayong lahat para makalanghap ng sariwang hangin, hahaha. Tumawa ng malakas si Yusef Zoc at pinalabas ang lahat, maliban sa mga duwende, kay Raphael Case, kay Aiden Wilkinson, at ilan pang iba. Sina Aiden Wilkinson at Raphael Case ay mga immortal, kaya maliban kung mayroon silang sky avoidance charm, hindi sila makakalabas. Yay! 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 Nang lumabas ang lahat, lalo na sina Mia Escobar, Pilar, at iba pa, lahat sila ay nagpakawalan ng walang humpay na tuwang-tuwa. Sina Ruth Wilcox, Louis Garrett, at ilan pang iba ay naghawak kamay din at naghihiyawan. Sumunod ka sa akin, wala na tayong malalayong pupuntahan. Marangyang ikinumpas ni Yusef Zoc ang kanyang kamay at lumipad, ang kanyang telekinesis ay mabilis ding nakapokus at bumabalot sa daigdig. Whoosh! Ang ibabaw ng daigdig, pagkatapos ng libu-libong taon, ay tuluyang nagbago, dating isang high-tech na sibilisasyon, ngayon sa loob, ay nagmukhang isang mundong sci-fi. Bukod dito, tila maraming cultivator ang daigdig, na mahigit 100 pa nga ang nasa antas ng second-level Earth Immortal. Kumunat ang noo ni Yusef Zoc, ano ba itong sitwasyon na ito? Bakit napakaraming mga tagapagsaka? Nasaan si Amber Vance? Ginamit niya ang thought overlay pangunahin para hanapin si Amber Vance, pero, wala siyang bakas sa mundo. Agad na nawala ang masayang ekspresyon ni Yusef Zoc. Bumalik siya pangunahin para hanapin si Amber Vance. Total, wala na siyang natitirang kamag-anak sa mundo, kaya ang pagbabalik ay para nang kunin si Amber Vance. Hindi ba't hinihintay niya ito sa kanyang bayan, o may iba ba siyang pinuntahan? Mabilis na lumipad pasulong si Yusef Zoc, ang kanyang puso ay puno ng masalimuot na emosyon. Matapos ang halos isang araw na paglipad, hindi nakaramdam ng pagod sina Mia Escobar at ang iba pa, nagkukwentuhan at nagtatawanan habang lumilipad sa mabituing kalangitan, ngunit nakaramdam ng pagod si Yusef Zoc dahil isang buong araw na siyang kasama nila sa paglipad, at hindi pa nga nila nalalagpasan ang ika-10 bahagi ng paglalakbay. Kahit na mabilis na silang gumagalaw, ang pagtawid sa mabituing kalangitan ay masyadong malayo, at marahil ay hindi sila makakabalik kahit isang buwan pa. Mga 1 buwan tayong naglalakbay mula sa daigdig, kaya dapat muna kayong bumalik sa Blue Sea at Cloud Sky. Bigyan mo ako ng 3 segundo. Ayaw nang maghintay pa ni Yusef Zoc, at nang hindi na hinihintay ang pahintulot ng lahat, mayabang niyang dinala ang lahat pabalik sa Blue Sea at Cloud Sky. At nang bumalik ang lahat sa Blue Sea at Cloud Sky, humakbang siya patungo sa daigdig. Sa isang hakbang lang, kung ano ang aabutin ng 1 buwan ng iba, natapos niya ito nang wala pang 3 segundo. Nang sumunod na segundo, pinakawalan silang muli ni Yusef Zoc. Ang bilis naman. Natigilan ang lahat, dahil ang ilan ay hindi pa nga nakakalapag ay inilabas na ulit sila ni Yusef Zoc. Teka, lumapit kayo sa akin, may paparating. Tumingin si Yusef Zoc sa malayo, sabay na puno ng pagkamangha. Hindi niya maintindihan ang kanyang intensyon, ngunit habang nakatingin sa direksyong itinuro niya, ilang kumikinang nakatawan ang kumislap at dumating ilang kilometro ang layo mula sa kanila, pagkatapos ay pinalibutan sila sa gitna. Nako! Ano ba yan? Sigaw ni Mia Escobar at ng iba pa dahil ang mga kumikinang nakatawan ay mga madilim na barkong pandigma pala, na tumatalon at lumilipad sa mabituing kalangitan. At ang mga barkong pandigma na ito ay hindi ang pangunahing pinag-aalala,
ang pangunahing pinag-aalala ay ang natagpuan ni Yusuf Zok sa loob ng mga barkong pandigma ay mga second-level Earth Immortal, at maging ang mga ordinaryong operator ay mga cultivator, ang pinakamahina ay nasa antas ng nascent soul. Kasabay ng isang ugong, kung kailan medyo nalilito rin si Yusuf Zok, biglang naglabas ng vibration ang pinakamalaking barkong pandigma, kasunod ang pag-on ng loudspeaker at ang sunod-sunod na huni ng mga ibon, hindi, Ingles pala iyon. Bakit ba kasi, bakit ka pa nagsasalita ng Ingles, ha? Anong nangyayari? Ano ba itong sitwasyon na ito? Bo, amo, sinakop na ba ng mga dayuhan ang mundo? Sa sandaling ito, sinabi ni Mia Escobar, Yusuf Zok, sinasabi nilang nilabag natin ang isang utos ng federasyon na bawal lumipad, at gusto nilang itaas nating lahat ang ating mga kamay at sumuko. Nagsisimula na sila ng countdown ngayon, kung hindi, sasabihin nilang papatayin nila tayo ng walang awa. Lumaki si Mia Escobar sa ibang bansa habang siya ay nasa mundo, kaya nakakaintindi siya ng Ingles, at Ingles ang sinasalita sa barkong pandigma, tila Ingles na ang naging lingua franca. Muling tiningnan ni Yusuf Zok ang mga tao sa loob ng barkong pandigma. Nakakita siya ng mga blonde, mga taong may mga mukhang silanganin, at pati na rin ng mga tipo ng itim, parang halo-halo ang mga ito. Mas mabuting pumunta muna kayo sa Blue Sea at Cloud Sky. Papalayain kita kapag naintindihan ko na ang sitwasyon, sabi ni Yusuf Zok nang may mapait na ngiti. Medyo naguguluhan siya sa nangyayari. Ayos lang iyan, pero mag-ingat kayo, sabi ni Ruth Wilcox at ng iba pa, habang tumatango bilang pagsang-ayon. Tumigil sandali, pitik ni Yusuf Zok ang kanyang daliri, at agad na tumigil ang oras sa kawalan. Pagkatapos, pinabalik niya ang lahat sa Blue Sea at Cloud Sky, at sa sumunod na segundo, nawala na lang siya sa ere. Bumalik siya sa atmosfera, hindi nakikita, at pagkatapos ay lumapag sa dating kabisera ilang taon na ang nakalilipas. Ang mundo ay nagbabago, ang mga tao ay nagbabago, at ang padron ay nagbabago. Wala na roon ang mga lumang gusali ng kabisera, napalitan ng mga estrukturang 5 palapag sa ilalim ng lupa at 5 sa itaas, pawang gawa sa bakal, at bawat palapag ay puno ng mga taong naninirahan at nagtatrabaho. May mga kotse, pero yung tipong nakahilera lang. Bagamat hindi gaanong nagbago ang mga tao, marami pa ring mga may mukhang silanganin, ngunit marami rin namang mga taga-kanluranin. Bumagsak si Yusuf Zok sa kalye, at pagkatapos ay nakakita siya ng iba't ibang karatula ng tindahan, ang ilan ay purong nakasulat sa wikang Chino, habang ang iba ay nasa wikang Chino at Ingles. Bigla, nakita ni Yusuf Zok ang isang tindahan ng maanghang na hot pot noodle at nagpas siyang pumasok. Marangya ang loob, may mga mesa at upuan na gawa sa mga materyales na hindi niya matukoy kung sino. Bukod dito, parehong nagsasanay ng cultivation ang mga waiter at ang may-ari ng tindahan, na umaabot na sa antas ng nascent soul. Hindi siya nakikita, hindi siya napapansin ng mga tao. Gayunpaman, napagtanto rin niya na hindi na gumagamit ng pera ang mga tao, lahat ay may dalang parang relo, na mabilis na tumatakip sa reader para sa pagbabayad ng pagkain. Iba-iba rin ang kasuotan ng mga bisita. Ang ilan ay nakasuot ng roba, ang ilan ay nakasuot ng damit pang-ensayo, terno, masisikip na damit, at ang ilan ay nakasuot ng mga kasuotang parang baluti na gawa sa halwang metal. Ang ilan ay may dalang mga espada, at ang iba ay nakaupo habang nakaturo sa isang screen ng liwanag na lumulutang sa harap nila, katulad ng mga smartphone noon, nagbabasa ng balita, naglalaro ng mga laro. Sa sandaling ito, hindi alam ni Yusuf Zok kung tatawa o iiyak. Malaki na ang ipinagbago ng lahat kaya't maging ang Wengquan Villa ay wala na. Lumabas siya ng tindahan ng pansit at nakatayong walang direksyon, blankong nakatitig lamang sa isang malaking screen sa kabilang kalye, kung saan may balitang umaakit ng maraming manonood. Matapos ang bagong yugto ng botohan ng Parlamento Federal, ang miyembrong dating Chino, sa 5 permanenteng konsehal federal ay pinalitan ng isang miyembrong Hapones. Sa 324 na pwesto sa Federal House of Representatives, 32 miyembrong dating Chino, ang nadiskwalipika, kaya 7 na lamang ang natira. Ang paliwanag na ibinigay ng kalihim general ng federal ay ang mga dating delegadong Chino ay nagkamali sa ilang mahahalagang desisyon, kaya't nagkakaisang sumang-ayon na hindi na italaga ang mga dating Chino bilang mga permanenteng konsehal.
Lumipat ang screen, at isang bagong babaeng host ang nagpatuloy sa ulat, simula nang matapos ang federal na parlamento, ang mga mamamayan ng Federation Greater China Region ay nagalit, kung saan sumiklab ang mga protesta at petisyon sa maraming lugar. Ang ilang mga organisasyong hindi pampamahalaan ay nagtayo rin ng maraming lokasyon ng botohan upang magdesisyon kung aalis sa federasyon at magdedeklara ng kalayaan. Kasalukuyang isinasagawa ang botohan, at ang suporta para sa kalayaan ay umabot na sa mahigit 89%. Gayunpaman, hindi pa nagbibigay ng malinaw na tugon ang mga opisyal. Hinihimok ang publiko na manatiling kalmado at huwag sirain ang tinubuang bayan ng ating rehiyon ng Kalakhang China. Eksklusibong saklaw ng Squaward TV station, habang nagsasalita siya, lumipat ang screen sa isang patalastas para sa isang bagong uri ng lumilipad na sasakyan, na ginawa ng Squaward Investment. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1160 Pangulong Pierre. Pagkalipas ng libu-libong taon, ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay lalong lumaki, na nagdulot ng kaguluhan at kawalang tatag sa lipunan. Pagkalipas ng libu-libong taon, halos lahat ng naninirahan sa daigdig ay nagsasagawa ng paglilinang, na humantong din sa pagsasama ng mga cultivator at mataas na teknolohiya. Pagkalipas ng libu-libong taon, wala ng China, tanging ang rehiyon ng Kalakhang China na lamang, at ang mga Chino ay hindi na tinawag na Chino, kundi ang lahing pre-Chino. Pagkalipas ng libu-libong taon, napakaraming kriminal, mga black marketer, mga palaboy na walang trabaho, mga pribadong organisasyon, at marami pang iba. Pagkalipas ng libu-libong taon, sa gitna ng pagsasanib at pag-aaway ng mga kabihasnan, nagpatuloy ang tunggalian sa pagitan ng iba't ibang lahi, kapwa-lantaran at palihim. Pagkalipas ng libu-libong taon, ang pinakamahihirap sa mga mahihirap ay kaya lamang tumira sa 5 palapag sa ilalim ng lupa, habang ang mayayaman ay nakatira sa 5 palapag sa ibabaw ng lupa. Pagkalipas ng libu-libong taon, iisa na lamang ang puwersang militar, ang Federation Guard. Pagkalipas ng libu-libong taon, maraming malayang tao, ngunit ang demokrasya ay hamina ng husto. Pagkalipas ng libu-libong taon, naglaho ang perang papel, at tanging mga contribution points at gold coins na lamang ang umiikot. Pagkalipas ng libu-libong taon, ginalugad ng sangkatauhan ang cosmos, sinisiyasat ang hindi alam. Pagkalipas ng libu-libong taon, ang federal na pamahalaan na lamang ang naroon, na may 5 permanenteng rehiyon ng konseho, ang rehiyon ng Hilagang Amerika, ang rehiyon ng Timog Aprika, ang rehiyon ng Kanlurang Europa, ang rehiyon ng Silangang Asya, at ang rehiyon ng Kalakhang China. Silangan, Kanluran, Timog, Hilaga, Gitna, 5 rehiyon. Gayunpaman, ang rehiyon ng Kalakhang China ay kinakatawan na ngayon ng isang inapo ng mga Hapones, na nagsilbing pinakamataas na opisyal ng administrasyon ng rehiyon. Nakatayo si Yusuf Zoc sa kanto ng kalye habang nakapikit, inilalabas ang lahat ng kanyang telekinesis, mabilis na sinasalok ang kaalaman tungkol sa panahon. Pagkalipas ng 1 oras, naunawaan na niya ang lahat tungkol sa kasalukuyan, at pagkatapos ng kaunting pag-iisip, humakbang siya at agad na nakarating sa Hangzhou ng rehiyon ng Greater China. Mabilis na umuunlad ang Hangzhou, at ang pinaka-iconic na gusali nito ay ang matayog na Squaward Tower, na mahigit 3,000 metro ang taas, ang punong himpilan ng Squaward Investment Company, na nasa ika-5 sa nangungunang 500 korporasyon ng Federation. Squaward Investment, pamilyar na pangalan, napakalayong mga alaala. Dumating si Yusuf Zoc sa bubong ng punong himpilan ng Squaward, at nang palawakin niya ang kanyang thought overlay, nakita niya ang daan-daang libong empleyado na nagtatrabaho sa buong gusali. Ang 5 palapag sa ilalim ng lupa ay konektado rin sa skyscraper, nakahawig ng isang napakalaking kaldero, na may natatanging pagkakagawa. Nakalulungkot, wala siyang nakilalang sino man sa gusali, ni hindi niya ito makilala, imposible iyon. Kasama sa mga matataas na ehekutibo sa punong tanggapan ang mga Chino at dayuhan. Nang hindi na siya sigurado sa susunod na gagawin, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa ibaba ng punong himpilan ng Squaward. Libu-libong tauhan ng seguridad ang nagtakbuhan palabas ng pangunahing gusali. Ang ilan ay tumalon patungo sa mga bubong sa tapat, ang iba ay lumipad paakyat sa pinakatuktok ng gusaling ito, at isang grupo ang pumila sa magkabilang gilid ng kalye, hindi pinapayagang dumaan ang sinuman.
6 na individual ang lumipad papunta sa rooftop, bawat isa ay may mga high-tech na wristband. Ang isa ay ang pagsasaayos ng mga tungkulin ng bawat miyembro ng seguridad sa wikang Tsino. Napakahalaga ng pagsiguro sa mataas na lugar. Sino mang maglakas loob na lumapit sa convoy, patayin agad sila. Roger, Roger. Pamwesto ang bawat miyembro ng seguridad sa isang sulok, pagkatapos ay bumunot ng mga pilak na mahabang sibat at sinimulang salakayin sila. Hindi na nagpapaputok ng bala ang mga baril kundi pinapagana ng enerhiya ng isang uri ng baterya. Hindi nakikita, pinanood ni Yusuf Zoc ang mga pangyayari ng may kuryosidad. May paparating na convoy. Anong klaseng convoy? Boom boom boom. Pagkalipas ng halos 2 minuto ng kanyang paghihintay, biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na hanay ng mga ilaw ng aurora, at isang convoy ang tila tumalon mula sa kawalan, dumadaloy sa ere sa isang matatag na bilis. Bukod dito, ang convoy ay binantayan lamang ng iisang sasakyan, isang gininto ang anti-gang kotse, na katulad ng mga modelo mula libu-libong taon na ang nakalilipas, na may nostalgic na disenyo. Sumulyap si Yusuf Zoc sa kotse, muling sumisilip ang kanyang telekinesis sa loob nito. Pero nang makita niya ang taong nakaupo sa loob gamit ang kanyang telekinesis, muntik nang tumama ang kanyang panga sa sahig. Mahigit 3,000, halos 4,000 taon na ang nakalipas, ngunit may nakikita pa rin siyang isang taong buhay pa noong mga panahong iyon. Tunay nga, ang taong nakaupo sa kotse ay ang pamilyar na si Pierre Ross noong mga panahong iyon. Ang una sa blood race na kanyang sinalihan, at ang una rin na kanyang na-evolve gamit ang purple drops upang maging noble bloodline na kinakatawan ni Pierre. Sa sandaling ito, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagtanda si Pierre, ang itsura niya ay katulad pa rin ng mga nakaraang taon, nasisiyahan pa nga sa tanawin sa labas, niyayakap ang isang blondeng kagandahan habang humihigop ng red wine. Huminto ang convoy sa pasukan ng headquarters, kung saan napapaligiran si Pierre ng mga bulaklak at magagandang bagay pagpasok niya sa gusali. Narinig ito ni Yusuf Zoc, tinatawag ng lahat si Pierre na Pangulo. Pangulo, ang pinakamataas na posisyon sa korporasyon. Pumikit sandali si Yusuf Zoc. Nang mamatay siya ng minsang iyon, anumang koneksyon na itinatag niya sa mga dakilang demonyo o kay Pierre at sa iba pang miyembro ng blood race ay naputol na. Sa madaling salita, hindi na siya ang amo ni Pierre. Nabuhay ka ng mahigit 3,000, halos 4,000 taon. Mas mabubuhay ka ng matagal kaysa sa isang pagong, Pangulong Pierre. Natatawang sabi ni Yusuf Zoc, saka humakbang pababa. Dahil invisible ang gamit niya, walang makakakita sa kanya. Nakarating si Pierre sa pinakamataas na palapag ng punong himpilan, kung saan ang kanyang napakalaking opisina ay napakalaki na maaaring maganap ang isang laban ng football sa loob nito, pinalaki, maluho, marangal, at napakayaman na wala nang mapaglalaanan ng lahat. Pagpasok ni Pierre sa opisina niya, marahas niyang pinunit ang masikip na damit ng blondeng babae at inihiga ito sa mesa, habang nakatitig, alam kong ipinadala ka ng Federation, pero paano iyon? Sino ba sa mundong ito ang makakagawa ng kahit ano sa akin? Akin na si Skyward. Ayokong magkaroon ng kaaway ang buong mundo, pero makabubuti sana kung hindi ako guluhin ng federasyon. Kung guluhin nila ako, kaya kong pasabugan ang lupa. Hindi, mahal ko. Isa lamang akong mensahero. Gusto lang ng mga nakatataas sa federation na magpaabot ako ng mensahe sa inyo. Hinihiling nila na tumigil ka na sa pagtatrabaho para sa rehiyon ng Greater China, huwag kang masyadong lumapit sa lahing pre-Chinese, at tiyak na huwag kang maglakas loob na kalabanan ang Senado. Hahaha, humagalpak sa tawa si Pierre sa tuwa, huwag kang mag-alala, wala namang ganyanan. Ngayon, Sinta, oras na para sa ating kasiyahan. Kailangan nyo pang maghintay ng kaunti pa para sa kasiyahan ninyo. Biglang may umalangaw-ngaw na isang pabago-bagong boses, at isang lalaking nakasuot ng mahabang damit ang biglang lumitaw mula sa kung saan sa harap ng dalawa. Kakatuwa nga, hindi natarante o natarante si Pierre o ang babaeng blonde sa biglaang paglitaw ni Yusuf Zoc, sa halip, pagkatapos ng kalahating segundong pagkagulat, mabilis na lumingon ang babae at yumuko, binunot ang isang maselang pistola mula sa loob ng kanyang hita, handa nang agad na magpaputok. Kasabay ng isang whoosh, isang bahid ng dugo ang dumaan, at si Pierre, sa kanyang tabi, ay biglang gumalaw,
kasing bilis ng kidlat. Habang dumadaloy ang dugo, ang palso ng babae ay malinis na naputol. Sa wakas ay napasigaw ang babae, ngunit hindi siya hinayaan ni Pierre na mapasigaw ng matagal. Sa isang pag-ikot at pagtulak, agad na sumabog ang katawan ng babaeng blonde, at naging ambon ng dugo. Kanina pa matalas ang panonood ni Yusuf Zoc, habang nakangiti. Pagkakamatay ng babae, biglang lumuhad si Pierre, humiga sa paanan ni Yusuf Zoc habang umaagos ang luha sa kanyang mukha, hinahalikan ang maruruming sapatos ni Yusuf Zoc. Mahal kong Panginoon, ikaw ba talaga iyan? Ikaw ba talaga yan? Nagpakita na ba muli ang dakilang Satanas upang bumalik sa panig ni Pierre? Tigil ka, huwag mong halikan ang sapatos ko. Ikaw si Presidente Pierre, isang taong may napakalaking negosyo, hindi ko matatanggap yan. Umatras si Yusuf Zoc at sinabing, Guro, si Pierre ang namamahala sa Skyward Company para sa iyo. Sayo na si Skyward. Si Pierre ay tapat mong lingkod lamang, tapat magpakailanman. Talaga, akin pa rin ang Skyward Company. Biglang naging malamig ang boses ni Yusuf Zoc, nakakatakot.